Noong 1978, habang ang bansa ay nagsisikap pa ring bumangon mula sa isang matinding krisis sa ekonomiya na sumira sa dangal ng maraming pamilya, ang Barangay Vitas sa Tondo, Maynila, ay nanatiling may sariling pintig ng buhay. Kahit na humina ang kita at maraming tahanan ang nagsimulang mapuno ng pangamba, hindi kailanman nawala ang init ng samahan sa lumang komunidad na iyon. Tuwing umaga, ang halimuyak ng sinangag at tuyo mula sa mga kusina ng mga ina ay humahalo sa ingay ng mga padyak na dumaraan sa makikitid na eskinita, naghahatid ng isang pakiramdam na tila nagbabalik sa panahon kung kailan ang lahat ay mas simple. Sa Vitas, kilala ng lahat ang isa't isa, nagbabatsian ang mga tao kahit sa isang mabilis na sulyap lamang. At sa gitna ng siglang kung minsan ay nakalilito, may isang kariton na nagpapanatili sa paniniwala ng mga residente na mailasa pa rin ang buhay. Ang kariton na iyon ay pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Berto. Nasa mga 50 anyos na siya. Hindi gaanong katangkaran ang kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay mahinahon na may mga kulubot na tila mga nakatiklop na lumang kwento sa katahimikan. Tuwing hapon bago magtakip silim, itutulak niya ang kanyang kariton patungo sa kanto ng daan, kung saan ang malamlam na ilaw ng poste ay sumasalamin sa sementong nagsisimula ng magkabita. Simple lang ang nakasulat sa harap ng kariton, Mami Gilberto, gamit ang mga letrang tisa na unti-unti nang kumukupas. Walang palamuti, walang matingkad na kulay. Ngunit sa sandaling buksan niya ang takip ng kanyang kaldero, ang umuusok na samyo ng sabaw ay kayang huminto sa sinumang nagmamadali. Kilala ng mga taga-Vitas ang Mami hindi lang dahil sa mura nitong halaga, ay init sa bawat mangkok na inihahain. Ang mga bata ay madalas na tumatakbo patungo sa kariton dala ang mga baryang nakuha mula sa pagtulong sa kanilang ina sa pagwawalis ng bakuran. Ang mga manggagawang kalalabas lang mula sa pabrika ay nasisiyahang dumaan sandali upang tikman ang isang mainit na porisyon. Maging ang mga matatanda na mahina na ang mga binti ay nagpapahila sa kanilang mga apo para lamang matikman ang sabaw ni Berto na laging tila malinaw. Sinasabi nilang ang lasa ng Mami ay kayang magtanggal ang pagod, na para bang ang lahat ng bigat ng araw ay pansamantalang lumuluhod sa ilalim ng maliit na mangkok na puno ng usok. Walang sinuman sa mga taga-Maynila ang mag-aakala na ang simpleng kariton na iyon ay magiging bahagi ng isang malaking kwento. Sa mga sandaling iyon, ang nakikita lamang nila ay isang lalaking masipag, matyaga, at bihirang magreklamo. Si Tatang Berto ay hindi isang taong palasalita. Mas pinipili niyang umiti ng bahagya habang magalang na yumuyuko. Sa tuwing may bagong customer, ang kanyang mga kamay ay maliksi. Ang sandok ay gumagalaw ng mabilis, ang mga mangkok ay maayos na nakasalansan, at ang mga bilog na bola-bolang tila siksik ay isa-isang nahuhulog sa sabaw na dahan-dahang kumukulo. Minsan, ang mainit na singaw ay pansamantalang nagpapalabo sa kanyang mukha, ngunit kapag nawala ang singaw, muling makikita ang kanyang mahinahong ngiti. Ganoon kasimple ang araw-araw na buhay ni Tatang Berto. Ngunit sa likod ng pagiging simple na iyon, ang kanyang kariton ay naging isang uri ng aliw para sa maraming tao. Sa panahong ang presyo ng mga bilihin ay sumisirit, kapag ang sahod ay hindi sapat para matustusan ang mga pangangailangan sa bahay, ang Mami ni Berto ay naging isang maliit na tagapagligtas. Sa halagang 10 piso, ang mga residente ay makapag-uwi ng kabusugan at init. Kaya't hindi katakataka na araw-araw, nabubuo ang pila bago pa man niya mailatag ang mga asul na plastik na bangko na kupas na dahil sa sikat ng araw. Isang hapon, ang paligid ay maingay sa sigawan ng mga naglalako na nagpapaligsahan. Ngunit sa kanto na iyon, ang buhay ay tila mas payapa. May mga hilera ng maliliit na bangko, may umuusok na sabaw, at may mga customer na ninanamnam ang kanilang pagkain na may mga matang tila nakatanaw sa malayo. Ang sabaw ni Berto ay may sariling paraan ng pagpapaalala sa mga tao ng mga araw na mas banayad. Walang sinuman ang nagbibigay pansin sa mga detalye, tulad ng kung saan nanggagaling ang karne o kung paano ito niluluto. Ninanamnam lamang nila ang lasa na nagpapakalma. Si Rico, ang binatilyong barker ng tricycle sa kanto, ay madalas magsabi na ang Mami ni Berto ay hindi lang masarap, kundi mailasa na nagpapabalik sa mga tao kinabukasan. Si Aling Nena, ang kapitbahay na tuwing hapon ay dumaraan dala ang kanyang bayong ng gulay, ay laging humihinto sandali para lamang tikman ang sabaw. Samantala, ang mga amang galing sa pagawaan o sa pier ay pinipiling umupo ng magkakasama,
nagkukwento tungkol sa kanilang araw, habang paminsan-minsan ay hinihipan ang mainit na mangkok sa kanilang mga kamay. Ginagawa ni Tatang Berto ang lahat ng iyon nang walang reklamo. Para sa mga residente, siya ay isang maliit na halimbawa ng taong nananatiling tapat sa kalidad. Kahit na nahaharap sa krisis sa ekonomiya, nagtatrabaho siya na para bang ang kanyang buhay ay nakasalalay sa bawat mangkok na kanyang iniaabot. At sa maraming paraan, iyon nga ang nangyayari. Ngunit, hindi alam ng mga residente ang kwento sa likod ng kanyang palakaibigang mukha. Hindi nila alam ang tungkol sa mahahabang gabi sa kanyang masikip na barong-barong. Hindi nila alam ang tungkol sa pagod na kanyang itinatago o ang bigat ng buhay na araw-araw ay lalong dumidiin sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling iyon, ang nakikita lamang ay isang nagtitinda ng mami na hindi kailanman lumiliban kahit na bumuhos ang malakas na ulan. Sa ilalim ng ilaw ng poste, ang kariton ay tila isang maliit na parola na nagbibigay direksyon sa sinumang pagod. Ang mga dumaraan ay gumaan ang pakiramdam. Ang mga humihinto ay nakadarama ng kapayapaan. At ang maingay na komunidad ay tila yumayakap sa presensya ni Tatang Berto, na para bang siya ay naging bahagi na ng kanilang pulso. Walang hinala, walang masamang bulong. Lahat ay naniniwala na ang mami ay ginawa ng may katapatan. Sa pang-araw-araw na buhay na puno ng pagsuko, matapos wasakin ng bagyo sa ekonomiya ang maraming pag-asa, ang mami ni Berto ay naging isa sa ilang bagay na nagbibigay pa rin sa mga taga-Vitas ng pakiramdam ng seguridad. Hindi nila inasahan na ang katahimikan na iyon ay pansamantala lamang, na may isang madilim na anino na dahan-dahang papalapit. Ngunit sa bahaging ito ng buhay, ninanamnam pa rin ng mga residente ang kanilang mga mangkok nang hindi nagtatanong ng anuman. Isang bagay lang ang alam nila, masarap ang mami ni Berto, at hanggat nananatili ang lasa na iyon, ang buhay ay tila mas madali ng kaunti. Ang gabi sa Maynila noong 1978 ay maisariling paraan ng pagpapakalma sa mga pusong pagod. Kapag ang langit ay nagiging matingkad na asul at ang hangin mula sa dagat sa hilaga ay nagdadala ng mamasa-masang simoy, ang syudad ay hindi tuluyang natutulog. Sa mga oras na iyon, ang pulso ng buhay ay mas tapat. Ang mga kumikislap na ilaw sa kahabaan ng Vitas ay sumasalamin sa mga natirang tubig-ulan, naghahatid ng kislap na tila mga piraso ng maliit na pag-asa sa gitna ng hirap. Sa pagitan ng mga dikit-dikit na bahay at mga eskinita na halos isang motorsiklo lang ang kasya, ang tawanan at kwentuhan ng mga residente ay naririnig pa rin hanggang hating gabi. Ang karito ng mami ay naging tagpuan ng maraming yapak. Gabi-gabi bago mag-alas 8, nagsisimula nang dumating ang mga tao dahil alam nilang bagong luto ang sabaw sa oras na iyon. Ang amoy ng pritong bawang at ang init ng paminta ay kumakalat sa hangin na para bang isang malambot na kamay na nagyayayang lumapit. Ang mga bagong uwi mula sa trabaho ay humihinto sandali para punan ang kumakalam na sikmura. Ang mga inang sinasamahan ang kanilang mga anak sa pag-aaral ay paminsan-minsan lumalabas upang bumili ng isang porisyon para pampainit ng gabi. May mag-asawa pang ang dumadating hindi para kumain, kundi para lamang umupo ng magkasama habang nilalanghap ang bango ng sabaw, ninanamnam ang katahimikan sa gitna ng ingay ng Maynila. Sa likod ng kanyang kariton, si Tatang Berto ay nagtatrabaho ng walang labis na ingay. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na may katumpakan ng isang taong matagal nang umaasa sa kasanayang iyon para mabuhay. Ang hawakan ng sandok ay umiikot sa kanyang palad. Ang mga bilog na bola-bola ay nahuhulog sa mangkok. Pagkatapos ay dahan-dahang ibubuhos ang mainit na sabaw. Bawat galaw ay ginagawa ng may buong atensyon na para bang inaalagaan niya ang isang bagay na marupok. Madalas pagmasdan ng mga customer ang paraan ng pagtatrabaho ni Tatang Berto. Mayroong kapayapaan na nagniningning mula sa kanyang tiyaga. Na para bang lahat ng pait ng buhay ay kayang lumambot sa mga kamay ng lalaking iyon. Sa kanang bahagi ng kariton, si Rico, ang binatilyong barker, ay nakatayo hawak ang isang maliit na flashlight na ginagamit niya para ayusin ang mga sasakyan ng mga customer. Madalas siyang magbitaw ng mga magaang biro sa mga dumarating na nagpapasigla sa paligid. Paminsan-minsan, titingnan niya si Tatang Berto at ngingiti ng may paghanga. Para sa kanya, ang kariton ay hindi lamang isang dagdag na kita, kundi isang lugar kung saan natutunan niya ang kahulugan ng pagsisikap. Madalas niyang sabihin sa kanyang mga kaibigan na si Tatang Berto ay parang pangalawang ama.
Kahit na bihirang magsalita si Tatang Berto, sa mga galaw ng kanyang kamay natutunan ni Rico ang tungkol sa katapatan. Hindi kalayuan, si Aling Nena ay nakatayo hawak ang kanyang bayong na may natirang panindang gulay. Ang babaeng may edad na ay laging dumaraan bago umuwi. Itinuturing niyang aliw ang mami pagkatapos ng isang buong araw na paglalakad sa komunidad. Sa bawat subo, nararamdaman niyang mas malapit siya sa kanyang yumaong asawa na mahilig sa mainit na mami tuwing malamig na gabi. Minsan, nagkukwento siya tungkol sa kanyang nakaraan sa ibang customer at pagkatapos ay sabay-sabay silang tatawa. Nakikinig lamang si Tatang Berto mula sa likod ng kariton na may mahinahong mukha. Kahit hindi siya sumasali sa usapan, tila siya ay isang mahalagang bahagi ng kwentuhan. Sa kabilang mesa, ilang kabataan ang nagtitipon habang pinag-uusapan ang mga bagong balita mula sa radyo. Pinag-uusapan nila ang presyo ng bigas na muling tumaas at ang balita tungkol sa mga manggagawa sa pier na nagwelga. Ngunit sa gitna ng seryosong usapan, ang mami ni Berto ay nananatiling tagapagligtas. Sa tuwing sila ay yuyuko at hihipan ang mainit na mangkok, ang kanilang mga mukha ay nagiging mas malambot. Na para bang ang malinamnam na lasa na dumadampi sa kanilang dila ay kayang magbigay ng pansamantalang pahinga mula sa bigat ng araw, na nagpapaalala na ang buhay ay hindi lamang puno ng alalahanin. Ang gabi sa Vitas ay madalas na hindi inaasahan. Minsan, dala ng hangin ang bahagyang amoy ng dagat, minsan, naririnig ang tunog ng tren na dumaraan hindi kalayuan. Ngunit, anuman ang kalagayan ng gabi, ang kariton ni Tatang Berto ay nananatiling nakatayo na parang isang maliit na haligi ng kapayapaan. Ang maliit na ilaw na nakasabit sa gilid ng kariton ay nagbibigay ng malambot na dilaw na liwanag. Ang liwanag nito ay sumasalamin sa malinaw na sabaw, kaya't ang mga mangkok ay tila naglalaman ng liwanag ng buwan. Nang gabing iyon, isang matandang lalaki ang dumating na mabagal ang lakad. Hawak niya ang isang tungkod na gawa sa kahoy na gasgas na. Sinalubong siya ni Tatang Berto ng isang marahang tango. Umupo ng dahan-dahan ang matanda at sinabing ang mami ni Berto ay laging nagpapaalala sa kanya ng panahon kung kailan mas payapa ang buhay. Nakinig si Tatang Berto at inihain ang isang mangkok na inihanda niya ng may buong pag-iingat. Sa mata ni Tatang Berto, ang mga customer ay hindi lamang mamimili. Sila ay bahagi ng kanyang paglalakbay. Nararamdaman niyang mayroon siyang maliit na responsibilidad na maghatid ng init para sa kanila. Walang sinuman ang nakapansin na ang maliit na kaharian na binuo mula sa tiwala ay unti-unti nang mayayanig. Sa mga gabing tulad nito, ang mundo ay tila napakapayapa para pagdudahan. Abala ang mga tao sa pag-enjoy sa malinamnam na lasa at magaang kwentuhan. Walang nakapansin na si Tatang Berto ay madalas na tila mas pagod kaysa karaniwan. Walang nakakita kung paano bahagyang bumibilis ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib kapag siya ay yumuyuko para kumuha ng mangkok. Ang nakikita lamang ng lahat ay ang bunga ng kanyang pagsisikap. Para sa kanila, hanggat pareho ang lasa ng mami, ang kanilang buhay ay tila ligtas din sa pagtatapos ng gabi. Kapag nagsisimula ng humupa ang mga tao, si Tatang Berto ay tumatayo sandali, pinagmamasdan ang daan na unti-unti nang humihimbing. Isa-isang pinapatay ang mga ilaw ng bahay. Ang mga bata ay tumitigil sa paglalaro at pumapasok na. Tanging ang tunog ng mga kuliglig ang natitira. At sa gitna ng katahimikan na iyon, may naramdaman si Tatang Berto na siya lamang ang nakakaalam. Isang damdamin na hindi niya ibinabahagi kaninuman. Ngunit sa ngayon, isinara niya ito ng mahigpit sa kanyang puso. Bukas, muli siyang magtitinda. Bukas, ibibigay niya ang parehong init. Ganoon ang buhay sa malaking lungsod na hindi kailanman tuluyang natutulog. Sa paglipas ng mga araw, ang pangalan ng mami ni Berto ay tila lalong nag-ugat sa puso ng mga taga-Vitas. Sa mahirap na panahon kung kailan maraming pamilya ang nakakabili lamang ng pangunahing pangangailangan, ang pagkakaroon ng simpleng mami ay naging isang murang ngunit nakapagpapakalmang aliw. Tuwing hapon bago dumating si Tatang Berto, may ilang customer na nakaupo na sa mga asul na bangko na kupas na ang kulay. Naghihintay sila ng may pasensya habang nagbibiruan at nagbabasyan, na para bang naghihintay ng isang miyembro ng pamilya na uuwi na may dalang mainit. Ang pila sa harap ng kariton ay dahan-dahang humahaba. May isang batang ina na karga ang kanyang sanggol habang nakangiti. May isang estudyante sa kolehiyo na bagong uwi na mailuma at gasgas na bag sa kanyang likod.
May isang empleyadong nakauniporme na pagod ang mukha pagkatapos ng isang buong araw na trabaho. Lahat sila ay nagsasama-sama sa isang paligid na tila pamilyar. Walang pagkakaiba. Dumating sila para sa iisang dahilan. Gusto nilang matikman ang isang mangkok ng mami ni Berto na laging naghahatid ng pakiramdam ng seguridad sa dibdib. Madalas nilang sabihin na ang mami ay hindi lamang pagkain. Ito ay parang isang lagok ng pag-asa, isang bagay na nagpapalinaw ng isipan pagkatapos ng isang araw na puno ng hindi inaasahang pasanin. Marami sa kanila ang buong pagmamalaking nagkukwento sa kanilang mga kamag-anak sa labas ng lungsod. Sinasabi nilang may murang mami sa Vitas na kakaiba ang lasa ngunit nakakaadik. Mayroon ding nag-aanyaya ng mga bisita mula sa malayo para matikman ang mami na sinasabing hindi kailanman nabibigo. Sa tuwing naririnig niya ang papuri, si Tatang Berto ay ngumingiti lamang ng bahagya. Hindi niya kailanman itinuring na espesyal ang kanyang sarili. Iniisip lamang niya na kailangan niyang magpatuloy sa pagtatrabaho para mabayaran ang mga lumang utang, para manatiling may apoy ang kanyang kalan, para hindi huminto ang kanyang buhay sa gitna ng daan. Hindi niya iniisip ang malalaking salita tulad ng alamat o sikat. Ang lahat ng iyon ay tila napakalayo sa kanyang simpleng buhay. Isang bagay lang ang alam niya, bawat mangkok ay dapat ihanda ng maayos. Isang hapon, isang batang lalaki ang dumating dala ang mga baryang naipon niya mula sa pagtulong sa kanyang ina sa paghugas ng pinggan. Umupo ang bata sa maliit na upuan habang nakatitig sa umuusok na mangkok. Nagningning ang kanyang mga mata nang matikman niya ang sabaw. Sinabi niya sa isang inosenteng boses na ang mami ni Berto ang pinakamasarap na mami na natikman niya. Umiti si Tatang Berto habang marahang tinatapik ang ulo ng bata. Ang mga maliliit na sandaling tulad nito ay madalas manatili ng matagal sa puso ng isang tao. Ganoon din para kay Berto, ang mga inosenteng salita ng mga bata ay madalas maging isang hindi nakikitang lakas na nagpapabangon sa kanya kinabukasan. Sa kabilang panig ng kariton, lalong dumadami ang tao. Patuloy na dumarating ang mga bagong customer. May dumating dahil narinig ang kwento mula sa kapitbahay. May dumating dahil hindi sinasadyang dumaan at naakit sa amoy ng sabaw na tila isang banayad na paanyaya. Umupo sila ng dikit-dikit, hindi nagrereklamo sa sikip ng lugar. Sa halip, ninanamnam nila ang kapaligiran. Nararamdaman nilang bahagi sila ng isang maliit at mainit na kwento. Marami ang nagsasabi na ang nagpapa-espesyal sa mami ay hindi lamang ang lasa, kundi pati na rin ang kapaligiran ng komunidad na kasama nito. Ang nakapagtataka, walang sinuman sa kanila ang naghinala ng anuman. Ang paraan ng pagtatrabaho ni Tatang Berto ay tila malinis, ang kanyang mga kamay ay maliksi, at ang kanyang sabaw ay laging mainit. Walang mga nakatambak na sangkap na kahina-hinala. Walang kakaibang amoy maliban sa bango ng pritong bawang na lalong nagpapagutom. Sabi pa ng ilan, ang mami ni Berto ay mas malinis pa kaysa sa ibang mami sa Maynila. Ang tiwalang iyon ay lumago ng kusa, nang hindi nangangailangan ng mahabang paliwanag. Isang ama na empleyado sa opisina ang minsang nagsabi na ang lasa ng mami ni Berto ay parang isang maliit na yakap pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Nagkwento siya na sa tuwing kumakain siya doon, ang pagod ng araw ay unti-unting nawawala. Ang magaang kwentuhan sa pagitan ng mga naghihintay ay lalong nagpapatibay sa samahan. May mga maliit na biro, may kwento tungkol sa presyo ng asukal na lalong tumataas, mayroon ding reklamo tungkol sa bus na lalong dumadalang. Lahat ng usapan ay nababalot ng init ng mami. Isang beses, nakita ni Aling Nena si Tatang Berto na nagtatrabaho habang bahagyang napapasuray. Nagtanong siya, ayos ka lang ba, Berto? Mumiti lang si Tatang Berto at sinabing kulang lang siya sa tulog. Umiling si Aling Nena. Alam niyang si Berto ay tipo ng taong bihirang magreklamo at mas pinipiling sarilinin ang pagod. Ngunit, hindi na siya nagtanong pa. Sa isang palakaibigang kapaligiran, walang sinuman ang gustong gawing mabigat ang usapan. Ang alam lang nila, si Berto ay isang mabuting tao na tapat magtrabaho. Sa gitna ng mahabang pila, minsan ay may maririnig na maliit na tawanan. Ang tawanan na iyon ay mula sa mga customer na nakakaramdam na mas gumaan ang kanilang buhay matapos kumain ng isang mangkok ng mami. Ang tiwala kay Berto ay lumago araw-araw. Walang nagtanong tungkol sa kanyang kusina o sa mga sangkap. Walang nakakita ng anumang dapat pagdudahan.
Para sa kanila, ang masarap na mami ay sapat na patunay na maayos ang lahat. At hanggat pareho ang lasa, pakiramdam nila ay ligtas silang bumalik bukas, sa susunod na araw, o sa susunod na linggo. Tuwing gabi, kapag iniimpake na ni Tatang Berto ang kanyang kariton para umuwi, nakikita niya ang mga kontentong mukha na papaalis habang pinupunasan ang pawis. Pinagmamasdan niya ang mga likod ng mga customer na unti-unting nawawala sa kanto. Nag-uwi sila ng kabusugan. Nag-uwi sila ng kaunting init at siya naman ay nag-uwi ng pakiramdam ng ginhawa na maihalong pagod. Walang nagbago sa ibabaw ng buhay sa komunidad. Lahat ay nagpapatuloy tulad ng dati. Walang nag-akala na sa likod ng bahagyang ngiti ni Berto, may isa pang kwento na hindi pa nakikita ng sinuman. Sa likod ng siglang laging sumasalubong sa kariton ni Tatang Berto tuwing hapon, may isang bahagi ng kanyang buhay na hindi nagagalaw ng sinuman. Ang bahaging iyon ay matatagpuan sa kanyang barong-barong na nasa pinakamakitid na eskinita sa Vitas. Ang maliit na bahay na may dingding na kahoy ay mukhang ordinaryo lang sa labas. Ang pintura nito ay nagsisimula ng matuklap. Ang maliit na bintana ay natatakpan ng isang kupas na kortina, at ang likod bahay ay puno ng mga ligaw na halaman. Maraming residente ang dumaraan sa bahay na iyon nang hindi iniisip ang anuman. Ngunit, para sa mga nagmamasid ng mabuti, may kakaiba sa paraan ng pag-aalaga ni Berto sa kanyang tirahan. Nitong mga nakaraang buwan, hindi na binubuksan ni Tatang Berto ang pinto sa likod ng kanyang bahay tulad ng dati. Kung dati ay makikita ng mga kapitbahay ang bahagi ng kanyang kusina mula sa siwang ng bakod na kawayan, ngayon ay saradong-sarado na ang lahat. Isang tabla ang ikinabit mula sa loob, tinatakpan ang bintana. Ang pinto sa likod ay laging nakalock, kahit sa tanghali kung kailan karamihan ay hinahayaang pumasok ang hangin para mabawasan ang init. Ilang ina sa komunidad ang minsan nang kumatok para manghiram ng asin o para lang mangumusta. Ngunit, si Berto ay laging sumasagot mula sa likod ng pinto na may tonong walang buhay. Sinasabi niyang magulo ang kanyang kusina, masama ang kanyang pakiramdam, o naghahanda siya ng order. Ang mga dahilan ay tila makatwiran, ngunit lalo itong dumadalas. Si Aling Nena, na hindi kalayuan ang bahay, ay nagsimulang mapansin ang pagbabagong ito. Kilala ang babae sa pagiging palakaibigan. Madalas siyang tumayo sa harap ng bahay habang itinatali ang kanyang namumuti ng buhok. Isang umaga, nang makita niya si Berto na lumabas sa harap ng pinto, dala ang isang timbang walang laman, bumati siya ng may init. Tumango lamang si Berto nang hindi nagtatagal ang tingin. Ang kilos na iyon ay nagpataas ng kilay ni Aling Nena, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niyang si Berto ay hindi tipo na mahilig magkwento. May isang araw na isang malaking sako ang nakahandusay sa harap ng kusina ni Berto. Mukhang mabigat at puno ang sako. Si Rico, na naglalakad, ay gustong mag-alok ng tulong para buhatin ito. Ngunit agad na isinara ni Berto ang pinto bago pa man makapagsalita si Rico. Natigilan ang binatilyo at kinamot ang ulo. Inakala niyang nagmamadali lang si Berto at hindi na ito pinag-isipan pa. Bukod pa roon, laging maayos mag-asikaso ng kanyang mga gawain ang matanda. Walang dahilan para magsalita ng higit sa kinakailangan. Ang nakakuha ng pansin ng mga residente ay kung paanong laging handa ang kariton ni Berto tuwing siya ay nagtitinda. Walang proseso ng paghahanda ng sangkap sa pwesto. Walang nakikitang karne, gulay o gamit sa paggiling. Lahat ay nakaayos na ng perpekto mula sa bahay. Ang sabaw ay laging mainit, ang bola-bola ay luto na. Ang sili at pritong bawang ay maayos nang nakalagay mula sa simula. Maraming ibang nagtitinda ang madalas makitang naghihiwa ng sangkap o naghahanda ng sabaw sa lugar. Ngunit, iba si Berto. Ang kaayusang iyon ay nagpapakita sa kanya bilang isang taong may mataas na disiplina. Ngunit, mayroon ding nagsasabi na ang ganoong kaayusan ay nagpapausisa sa kanila. Si Mang Lando, isang kapitbahay na minsan nang tumulong mag-ayos ng bubong ng bahay ni Berto, ay minsan nang sinubukang sumilip sa loob ng kusina sa siwang ng bakod. Ngunit, ilang segundo pa lang, lumabas si Berto mula sa loob na may tensyonadong mukha. Pinagsabihan niya si Mang Lando sa isang mahinang ngunit napakatigas na boses. Ngumiti si Mang Lando ng alanganin at dahan-dahang umatras. Sinabi niya sa kanyang asawa na iba ang itsura ni Berto noong araw na iyon. Ngunit ang kanyang asawa ay sumagot lamang ng basta. Baka pagod lang.
Sa mga sumunod na araw, lalong naramdaman ang pagbabago. Hindi na umuupo si Berto sa terasa ng kanyang bahay tuwing gabi. Kung dati ay madalas niyang ninanamnam ang hangin habang nakatingin sa langit, ngayon ay madalas nang sarado ang pinto ng kanyang bahay, bago pa man ang oras ng pagdarasal sa gabi. Kahit na may mga kapitbahay na dumaraan at bumabati sa kanya, ang naririnig lamang ay isang maikling tugon mula sa likod ng pinto. Ilang kabataan sa komunidad ang nagsimulang magtanungan kung may sakit ba si Berto. Ngunit, hindi nila gustong manghusga o magkalat ng tsismis. Iginagalang nila si Berto bilang isang taong tapat magtrabaho, at sa isang maliit na komunidad tulad ng Vitas, ang ganoong tiwala ay hindi madaling sirain. Ganoon pa man, ang pagbabago ay nag-iwan ng isang tanong na hindi lubusang maitatanggi. Bakit lalong nagsasara si Berto? Bakit laging madilim ang kanyang kusina? Bakit siya laging lumalabas at pumapasok na mabilis ang lakad ng hindi lumilingon sa sinuman? Kahit na nakabitin ang mga tanong na iyon, pinili ng mga residente na manahimik. Naniniwala silang bawat isa ay may personal na bagay na hindi laging kailangang ibunyag. At ganoon, nang hindi namamalaya ng sinuman, ang maliit na pagbabago ay naging simula ng isang mahabang kwento na gugulo sa kapayapaan ng komunidad. Ngunit sa yugtong ito, ang lahat ay mukhang normal pa. Masyadong normal kaya't walang sinuman ang nakaramdam ng pangangailangang magtanong ng mas malalim. Patuloy na nagtitinda si Berto, patuloy na dumarating ang mga residente. Ang gabi ay patuloy na napupuno ng amoy ng mainit na sabaw na nag-aanyaya ng maliit na pag-asa sa gitna ng hindi madaling buhay. Ang pagbabago sa pagkatao ni Tatang Berto ay hindi dumating ng biglaan. Dahan-dahan itong lumitaw na parang hamog sa salamin ng bintana, bago pa man ito mapansin ng sinuman. At sa Barangay Vitas, kung saan bawat galaw ng tao ay karaniwang napapansin, ang anumang maliit na pagbabago ay madaling makita. Ngunit sa kakaibang paraan, ang pagbabago kay Berto ay tila nakaligtas sa pansin ng marami. Marahil dahil masyado silang abala sa kani-kanilang buhay. Marahil dahil naniniwala silang walang ibang dala si Berto kundi kabutihan. Isang umaga, lumabas si Aling Nena dala ang kanyang labahin. Nakita niyang sarado pa rin ang pinto ng bahay. Kahit na medyo mataas na ang sikat ng araw. Karaniwan, lumalabas si Berto para magwalis ng kanyang maliit na bakuran o umupo sa bangkong kahoy habang pinagmamasdan ang daan. Ngunit sa araw na iyon, tahimik ang bakuran, walang ingay, walang anino, tanging mga tuyong dahon ang nakakalat. Huminto sandali si Aling Nena, pinagmasdan ang saradong pinto. Naisip niyang kumatok, ngunit sa huli ay piniling ipagpatuloy ang kanyang lakad. Alam niyang si Berto ay hindi tipo na gustong ginigising ng maaga. Kinahapunan, nakita ni Rico si Berto na umuwi dala ang isang maliit na sako sa kanyang balikat. Mukhang mabigat ang sako. Bahagyang hinihila ni Berto ang kanyang mga paa. Gusto sanang tumulong ng binatilyo, ngunit itinaas ni Berto ang kamay, nagpapahiwatig na huwag lumapit si Rico. Ang mukha ni Berto ay mas maputla kaysa karaniwan, ngunit mumiti pa rin siya ng bahagya. Isang ngiti na panandalian lamang at nawala ng walang bakas. May naramdamang kakaiba si Rico, ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong. Sa kultura ng komunidad, hindi magalang na pakialaman ang mga bagay na hindi malinaw na ipinapakita. Sa sumunod na hapon, habang naghahanda ang mga residente sa kani-kanilang mga paninda, nakita si Berto na lumabas ng bahay dala ang isang timba na mailaman. Mabilis siyang naglakad, binuksan ang pinto ng kusina, at muling isinara ito na may medyo malakas na tunog. Ilang kapitbahay na dumaraan ang nagkatinginan. Hindi pa nila nakita si Berto na kumilos ng ganoon kabilis. Ngunit, walang naglakas loob na magtanong ng anuman. Ang mga matatanda ay madalas na pinipiling manahimik kapag ang isang tanong ay maaaring magbukas ng isang bagay na hindi ka nais-nais. Sa paglipas ng mga araw, lalong naramdaman ang pagbabago. Bihirang-bihira nang bumati si Berto. Kung dati ay lagi siyang tumatango o ngumingiti kapag nakakasalubong ang mga kapitbahay, ngayon ay mabilis siyang yumuyuko at dumaraan na lamang. Maging sa mga bata na dati niyang sinalubong ng may init, isang maikling bati na lang ang kanyang binibigay. Nagbulungan ang mga bata kay Aling Nena na si Mang Berto ay parang taong may itinatagong mabigat na lihim. Hindi sumagot si Aling Nena. Mumiti lamang siya ng bahagya habang tinatapik ang balikat ng mga bata. Sa kanyang puso, nararamdaman niyang mayroong kakaiba.
Bukod sa kanyang pagiging mailap, may bagong ugali na napansin ng ilang residente. Sa ilang gabi, kapag tahimik na ang Vitas, may maririnig na tunog ng mga yapak sa likod bahay ni Berto. Hindi malakas ang tunog, tanging maliliit na yabag na tumatama sa lupa. Minsan ay may tunog ng timba na kinakaladkad, minsan ay may tunog ng tubig na umaagos ng napakatagal para sa isang taong naghugas lamang ng gamit. Ngunit, ang mga tunog na iyon ay dumarating sa hindi pangkaraniwang oras, kapag karamihan ng tao ay nasa loob na ng kanilang mga kwarto at sinusubukang magpahinga mula sa hirap ng araw. Isang gabi, habang umuulan ng mahina, si Mang Lando, na nagsasara ng kanyang maliit na tindahan ng sigarilyo, ay nakita si Berto na naglalakad mula sa direksyon ng maliit na hardin sa likod ng bahay. Basa ang kanyang damit, may hawak siyang isang bagay na mahirap makita dahil sa dilim. Nang mapansin niyang may nakakakita sa kanya, yumuko si Berto at binilisan ang lakad. Kumunot ang noo ni Mang Lando sandali at pagkatapos ay nagkibit balikat. Pinili niyang isipin na normal lang iyon. Baka may nililinis si Berto, baka nagtatapon lang siya ng basura. Ang kaisipang iyon ay mas komportable tanggapin. Ang talagang nagpataka sa mga residente ay ang kakaibang amoy na paminsan-minsan ay nagmumula sa direksyon ng kusina ng bahay ni Berto. Ang amoy ay hindi laging malakas, minsan ay bahagya lamang, na parang amoy ng basang lupa na maihalong isang bagay na mahirap ipaliwanag. Ilang ina ang nakalanghap ng amoy na iyon habang nagsasampay ng damit sa bakuran. Nagkatinginan sila, sinusubukang hanapin ang pinagmulan. Ngunit dahil hindi naman gaanong matapang ang amoy at mabilis na nawawala sa hangin, sa huli ay binaliwala na lang nila. Sa maraming paraan, tila sinusubukan ng mga residente na pakalmahin ang kanilang sarili sa pagsasabing alam siguro ni Berto ang kanyang ginagawa. Naniniwala sila sa katapatan ng lalaki. Kilala na nila siya ng maraming taon. Nakita nila kung paano siya magtrabaho ng husto, kung paano niya iginagalang ang mga nakatatanda, at kung paano siya laging nagbabayad ng kontribusyon sa barangay sa tamang oras. Walang dahilan para pagdudahan siya. Iyon ang dahilan kung bakit, kahit na lalong nagiging malinaw ang pagbabago, walang sinuman ang itinuring itong isang senyales ng panganib. Walang sinuman ang tunay na nagtanong kung bakit hindi na niya pinapapasok ang sinuman sa kanyang bahay. Walang nag-isip kung bakit laging sarado ang kanyang kusina. Pinili nilang maniwala dahil ang tiwalang iyon ay nagpapadali sa buhay. Bukod pa roon, masarap pa rin ang mami ni Berto. At para sa karamihan ng mga residente, ang lasa na hindi nagbabago ay isang senyales na maayos ang lahat. Ang maliit na hardin sa likod ng bahay ni Tatang Berto ay hindi kailanman nakakuha ng pansin ng sinuman. Ang lupa nito ay masikip, tinutubuan ng mga ligaw na damo, ilang puno ng saging, at 1 o 2 puno ng kamote na itinanim ng kanyang asawa noong nakaraan. Para sa mga taga-Vitas, ang hardin na iyon ay bahagi lamang ng pang-araw-araw na tanawin na hindi kailangang pag-isipan. Ngunit, nitong mga nakaraang panahon, ang hardin na karaniwang tahimik ay nagsimulang maging lugar ng mga senyales na mahirap ipaliwanag. Isang gabi, nang ang hangin mula sa hilaga ay nagdala ng mamasa-masang simoy ng dagat, mas maagang nagising si Aling Nena dahil hindi siya makatulog. Narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa likod ng kanyang bahay. Ang tunog ay parang isang mabigat na bagay na dahan-dahang ginagalaw. Dahil sa pagkausisa, binuksan niya ng maingat ang maliit na bintana sa likod ng kanyang silid. Mula sa makitid na siwang, nakita niyang nakasindi ng mahina ang ilaw na nakasabit sa hardin ni Berto. Ang madilaw na liwanag nito ay tumatama sa lupang tila hindi pantay na para bang bagong hukay. Ngunit dahil napakadilim ng gabi, hindi malinaw na nakita ni Aling Nena kung ano ang ginagawa ni Berto. Nakita lamang niya ang kanyang anino na dahan-dahang gumagalaw, yumuyuko, at muling tumatayo na may matigas na galaw. Ilang segundo pagkatapos, pinatay ang ilaw. Naging madilim ang hardin. Narinig ang tunog ng nagmamadaling mga yapak patungo sa pinto sa likod. Isinara ni Aling Nena ang bintana at ipinikit ang kanyang mga mata sandali. Hindi siya tipo ng taong mabilis manghusga. Bumulong lamang siya sa kanyang puso na baka may inaayos si Berto o nililinis ang natirang ulan noong hapon. Ang isang payapang kaisipan ay mas madaling tanggapin kaysa sa isang takot na hindi patiyak. Hindi lamang si Aling Nena ang nakapansin. May isang gabi nang umuwi si Rico sa pamamagitan ng maliit na daanan sa tabi ng bahay.
Nakita niya si Berto na lumabas mula sa hardin dala ang isang malaking timba. Mukhang puno ang timba at bitbit ito ni Berto gamit ang dalawang kamay. Binuksan ng binatilyo ang kanyang bibig para mag-alok ng tulong. Ngunit nang marinig niya ang tunog ng kanyang mga yapak, agad na lumingon si Berto. Ang kanyang tingin ay matalim sa isang iglap at pagkatapos ay naging walang emosyon. Tumango siya ng bahagya ng walang ngiti at sinabing kaya na niya. Tumango pabalik si Rico nang hindi nagtatanong. Alam niyang bihirang humingi ng tulong si Berto. Ayaw din niyang ma-offend ang matanda. Sa mga sumunod na araw, ang lupa sa hardin ay tila madalas hinuhukay. Makikita ang maliliit na guhit na parang bakas ng pala. Sa tuwing dumaraan ang mga residente sa likod na eskinita, nakikita nila ang hindi pantay na lupa. May bahaging mas madilim, may bahaging tila bagong pinatag. Ilang bata ang nagtanong sa kanilang mga magulang, bakit po laging nagbabago ang itsura ng lupa sa hardin ni Mang Berto? Nagtanong sila ng may inosente. Na para bang ito ay isang simpleng palaisipan, ngunit ang mga magulang ay ngumiti lamang at sinabihang lumayo para hindi makagulo. Bukod sa lupang madalas magbago, isang kakaibang amoy ang nagsimulang malanghap sa mga partikular na oras. Ang amoy ay hindi laging malakas, ngunit sapat na para kumunot ang noo ng mga tao. Minsan, lumilitaw ang amoy bago mag-umaga kapag mamasa-masa ang hangin at walang gaanong galaw. Ang amoy ay parang pinaghalong basang lupa at isang bagay na matapang, ngunit mahirap ilarawan. May mga residenteng nag-akala na ito ay amoy ng mga natirang patay na hayop sa hardin. May nagsabing baka nagtatapon ng basura sa kusina si Berto doon. Ngunit dahil hindi naman palaging lumilitaw ang amoy, sa huli ay nanahimik na lang sila. Isang hapon, isang batang ina na magsasampay ng damit ang mas malinaw na nakalanghap ng amoy. Huminto siya sandali, sinusubukang hanapin ang pinagmulan. Ngunit nang lumapit siya sa bakod na kawayan na naghihiwalay sa kanyang bahay at sa bahay ni Berto, nawala ang amoy sa ihip ng hangin. Huminga siya ng malalim at ipinagpatuloy ang kanyang gawain. Sa kanyang puso, hindi siya komportable, ngunit ayaw niyang mag-isip ng masama. Kilala niya si Berto bilang isang mabuting lalaki. Sinubukan ng kanyang konsensya na pakalmahin ang kanyang isipan na nagsasabing walang dahilan para maghinala ng anuman. Ang madalas na nakakarinig ng kakaibang tunog sa gabi ay si Mang Lando. Ang kanyang bahay ay nasa likod mismo ng maliit na hardin. Madalas siyang magising kapag naririnig ang tunog ng tubig na umaagos ng napakatagal. Minsan ay naririnig din ang tunog ng mga metal na nagkakatamaan. Sa isang partikular na gabi, may mahinang tunog na parang isang bagay na kinakaladkad. Ngunit, sa tuwing susubukan ni Mang Lando na tiyakin, nawawala na ang tunog. Tanging ang madilim na langit ang kanyang natatanaw at pinupunasan niya ang kanyang pagod na mukha. Sinabi niya sa kanyang asawa na baka nililinis ni Berto ang kanyang mga gamit sa pagtitinda. Tumango ang kanyang asawa. Pinili nilang maniwala. Ang Vitas ay isang lugar kung saan mas pinipili ng mga tao na panatilihin ang mabuting samahan kaysa magtanong ng mga bagay na maaaring makasakit ng damdamin. Iyon ang dahilan kung bakit, kahit na lalong nagiging malinaw ang mga senyales, patuloy na pinagpapasensyahan ito ng mga residente. Pinapakalma nila ang kanilang sarili sa pag-iisip na baka may inihahanda si Berto para sa kanyang negosyo. Nakikita nila ang kanyang kariton na laging malinis, ang kanyang sabaw na laging mabango, at ang kanyang ngiti na, kahit bahagya, ay nananatiling magalang. Ang tiwalang iyon ang nagpiring sa kanilang mga mata sa maliliit na bagay na dapat sanang bigyang pansin. Ang hinukay na lupa, ang amoy na paminsan-minsan ay lumilitaw, at ang mga tunog sa gabi ay sa huli ay naging bahagi ng buhay sa komunidad. Walang sinuman ang nag-usap tungkol dito ng seryoso. Walang sinuman ang nakaramdam ng pangangailangang magtanong ng mas malalim. Itinuring nilang lahat iyon bilang bahagi ng buhay ng isang nagtitinda ng mami na nagsisikap para mabuhay. At dahil naniniwala sila, lahat ng senyales ay nawala na lang sa likod ng init ng mangkok ng mami na laging inihahain ni Berto tuwing gabi. Sa mga taon pagkatapos ng krisis sa pananalapi na tumama sa bansa, ang presyo ng mga pangunahing bilihin ay hindi tiyak na parang malalaking alon na dumarating ng hindi nahulaan. Para sa maraming tao sa Maynila, ang sitwasyong iyon ay naging isang mahabang pagsubok na nagpilit sa kanilang baguhin ang kanilang buhay hanggang sa pinakamaliit na detalye.
At para sa isang nagtitinda ng mami tulad ni Berto, ang pagtaas ng presyo ng karne ay isang direktang suntok sa dibdib. Nakatayo siya sa bingit ng isang mahirap na pagpipilian, isang pagpipilian na hindi niya kailanman inakalang darating sa kanyang buhay. Tuwing umaga, si Tatang Berto ay karaniwang pumupunta sa palengke ng Divisoria para bumili ng mga sangkap. Naglalakad siya sa mga kalsadang basa pa ng hamog. Ang palengke ay puno ng ingay ng mga nagtitinda na malakas na iniaalok ang kanilang mga paninda. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, madalas na humihinto si Berto sa harap ng pwesto ng karne habang tinitingnan ang presyong nakasulat sa isang tabla. Ang mga numero ay mas mataas kaysa dati. Ang mga nagtitinda ay wala ring magawa. Nagkikibit balikat lamang sila at sinasabing limitado ang supply. Tinitigan ni Berto ang mga nakatambak na sariwang karne ng baka habang humihinga ng malalim. Sinubukan niyang magkwenta sa kanyang isipan. Kung bibili siya ng karaniwang dami, hindi sasapat ang kanyang pera. Kung babawasan niya ang dami ng karne, ang kanyang bola-bola ay hindi magiging kasing siksik ng inaasahan ng mga customer. Alam niyang kahit kaunting pagbabago sa lasa, mabilis itong mapapansin ng mga tao. Sa isang komunidad na nabubuhay sa nakasanayan at tiwala, ang isang maliit na pagbabago ay maaaring makasira sa pangalan ng isang tao sa isang iglap. Noong umagang iyon, matapos mag-isip ng matagal, bumili si Berto ng mas kaunting karne kaysa karaniwan. Umuwi siya na mabigat ang mga hakbang habang nakayuko. Pagdating sa kanyang kusina, binuksan niya ang maliit na supot at tinitigan ang laman nito. Napakakunti para gawing daan-daang bola-bola tulad ng dati. Umupo siya sa isang bangkong kahoy, pinagmasdan ang walang lamang kaldero at ang mesa kung saan siya karaniwang gumigiling ng karne. May isang pakiramdam ng kawalan ang pumasok sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng pagkatalo na mahigpit niyang itinatago sa lahat. Si Celia, ang kanyang kaisa-isang anak na nagtatrabaho ngayon sa Cavite, ay madalas tumawag para mangumusta. Gusto niyang magpadala ng kaunting pera, ngunit laging tumatanggi si Berto sa dahilang kaya pa niyang magtrabaho. Ngunit sa katunayan, sa tuwing naririnig niya ang boses ng kanyang anak, lalong nadudurog ang kanyang puso. Ayaw niyang malaman ni Celia na nahihirapan siya. Takot siyang maging pabigat sa kanyang anak. Mula nang mamatay ang kanyang asawa, ipinangako ni Berto sa kanyang sarili na pananatilihin niyang payapa ang isip ni Celia. Ang pangako na iyon ngayon ay naging isang pader na kumukulong sa kanya. Lalong bumigat ang pasanin nang dumating si Bostonio, isang nagpapautang, para maningil ng natitirang utang mula sa maliit na negosyong sinimulan ni Berto kasama ang kanyang asawa. Tumayo si Bostonio sa harap ng pinto at sinabing lampas na ang oras ng bayaran. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin na nagpahirap sa paghinga ni Berto. Ibinigay ni Berto ang bahagi ng kanyang kinita, ngunit sinabi ni Bostonio na patuloy na tatakbo ang interes. Umalis ang lalaki na may maliit na ngiti, isang ngiti na nagpadala ng kilabot sa likod ni Berto. Sa mga gabing sumunod, matagal na umuupo si Berto sa kusina pagkatapos magtinda. Ang maliit na barong-barong ay nailawan lamang ng isang gasera na dahan-dahang umuugoy sa ihip ng hangin. Tinitigan niya ang walang lamang gilingan at pinunasan ang kanyang mukha. Inisip niya ang mga customer na dumarating gabi-gabi, ang mga batang masaya sa tuwing nakakakuha ng isang mangkok ng mami, ang mga manggagawa na umaasa sa kaunting init na kanyang inihahain. Sa kanyang isipan, nararamdaman niyang hindi niya sila maaaring bigin. Nararamdaman niyang kailangan niyang panatilihing abot kaya ang presyo ng kanyang mami. Naniniwala siyang kung magtataas siya ng presyo, maraming tao ang hindi na makakabili. At kung mangyari iyon, hindi lamang siya mawawalan ng customer, mawawalan din siya ng layunin na matagal na niyang pinanghahawakan. Ang damdaming iyon ay nagpapasikip sa kanyang dibdib na para bang itinutulak siya ng mundo sa isang lalong makitid na sulok. Isang gabi, habang mahinang umuulan, umupo si Berto sa terasa habang yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga iniisip ay paikot-ikot. Sinubukan niyang humanap ng paraan para manatiling malinamnam ang kanyang sabaw, siksik ang kanyang bola-bola at buhay ang kanyang negosyo. Ngunit habang lalo siyang nag-iisip, lalong nararamdaman niyang walang madaling daan. Sa gitna ng ulap ng kanyang pagkabalisa, lumitaw ang isang mahinang bulong na hindi niya inanyayahan. Isang bulong na nagsasabing baka may ibang paraan, isang paraan na hindi niya kailanman isinaalang-alang.
Mabilis na umiling si Berto, sinusubukang alisin ang bulong na iyon sa kanyang isipan. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya dapat manghina. Ngunit muling dumating ang bulong, mas mahina, mas banayad, na parang hangin sa gabi na sumisingit sa siwang ng dingding. Hindi niya ito tinanggap, ngunit hindi rin niya ito lubusang maitaboy. Sa kanyang puso, lumago ang isang takot na walang hugis. Isang takot na nagpapawis sa kanya, kahit na malamig ang gabi. Tumayo siya, isinara ang pinto, at sinubukang matulog. Ngunit, hindi maipikit ang kanyang mga mata. Sa labas, ang tunog ng patak ng ulan ay bumabagsak sa lupa. Sa loob niya, ang tunog ng bulong na iyon ay lalong lumalakas. Alam niyang magbabago ang kanyang buhay kung susundin niya ang boses na iyon. Alam niyang magiging madilim ang kanyang landas. Ngunit sa parehong pagkakataon, alam din niyang ang hindi paggawa ng anuman ay magdadala sa kanya sa kapahamakan. Sa puntong iyon, may nagsimulang mabasag sa kalooban ni Berto. Isang maliit na lamat na hindi nakikita ng sinuman, isang lamat na sa kalaunan ay magiging isang malawak na bangin. Ngunit noong gabing iyon, ang lamat ay narinig lamang bilang isang mabigat na paghinga ng isang lalaking nawawala sa dilim. Ilang araw matapos lumitaw ang madilim na bulong na iyon, mas madalas nang umuupo si Tatang Berto sa kanyang madilim na kusina, nakatitig sa malaking kaldero na karaniwang saksi ng kanyang pagsisikap. Ang maliit na kusinang iyon ang lugar kung saan sila ng kanyang yumaong asawa ay minsang nagpalipas ng oras, nagtitimpla ng pampalasa, humuhulma ng bola-bola, at mahinang nagtatawanan kapag masyadong malambot ang masa. Ang mga alaala na iyon ay tila napakalayo na ngayon na para bang nasa likod ng isang kortina na hindi na niya mabubuksan. Sa harap ng lalong humihirap na buhay, ang kusina ay naging isang silid na puno ng presyon na bumubulong ng mga tanong na ayaw niyang sagutin. Isang gabi, nang madilim ang langit ng Maynila at ang hangin ay nagdala ng amoy ng basang dagat, isang maliit na ingay ang narinig mula sa likod bahay. Ang tunog ay nagmula sa mga halaman na dahan-dahang gumagalaw, na para bang may naghahanap ng pagkain. Sinindihan ni Berto ang maliit na ilaw sa kusina at sumilip sa siwang ng pinto. Sa mahinang liwanag, nakita niya ang ilang malalaking daga na tumatakbo sa maputik na lupa. Ang kanilang mga katawan ay mukhang matataba at maliksi sa pagitan ng mga puno ng saging. Sa matagal na panahon, ang mga dagang iyon ay itinuturing lamang na peste. Madalas nilang atngatin ang mga puno ng saging o maghukay ng mga butas sa lupa. Sinubukan na ni Berto na itaboy sila, ngunit lalo lamang dumami. Ngunit noong gabing iyon, nang mapansin niya ang laki ng mga hayop, lumitaw ang isang kaisipang hindi niya kailanman inakala. Mabilis itong lumitaw at nawala. Ngunit tulad ng bulong ilang araw na ang nakalipas, paulit-ulit itong bumabalik. Lalong nagiging malinaw sa tuwing nakikita ang mga daga. Napalunok siya, sumisikip ang dibdib. Ang kaisipang iyon ay parang isang tinik na tumutusok. Sinubukan niyang itaboy ito, ngunit patuloy siyang ibinabalik ng kanyang isipan sa mapait na katotohanan. Patuloy na tumataas ang presyo ng karne, dumarami ang customer, kumikipot ang kita, bumibigat ang utang. Lahat ng iyon ay paikot-ikot sa kanyang ulo, na tila nagdadala sa kanya sa isang kaisipang hindi niya kailanman inakala bilang isang pagpipilian. Sa sumunod na gabi, muling dumating ang tunog na iyon. Ang mga daga ay nagtatakbuhan sa hardin. Ang kanilang mga katawan ay mabilis na gumagalaw sa ilalim ng mahinang ilaw. Nakatayo si Berto sa kusina, pinagmamasdan sila habang mahigpit na hawak ang gilid ng mesa. Naramdaman niyang malakas ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa katapangan, kundi dahil sa takot sa sarili niyang iniisip. Mahina siyang bumulong sa kanyang puso, pinagsasabihan ang sarili na huwag mabaliw. Ngunit, binuksan na ng madilim na bulong ang isang maliit na pinto sa kanyang isipan, at ang pinto na iyon ay mahirap ng isara. Bago magbago ang lahat, minsan nang nakita ni Berto ang isang nagtitinda sa palengke na hinihiwalay ang sirang karne ng manok at idinadagdag ito sa masa ng bola-bola. Nasuklam siya nang makita iyon. Umuwi siya na malungkot ang mukha at nagkwento sa kanyang yumaong asawa, sinasabing hindi niya kailanman gagawin ang ganoong bagay. Ngunit noong gabing iyon, nang makita niya ang mga daga na halos kasing laki ng braso ng isang bata, naramdaman niyang pinilit siya ng mundo sa isang sulok na hindi niya inakala. Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang alaala ang lumitaw,
ang alaala ng utang na naghihintay, ang alaala ng mukha ni Celia na nagsasabing maayos lang siya kahit na nahihirapan sa ibang lungsod. Ang alaala ng mga customer na dumarating na may pagod na ngiti. Umaasang isang mangkok ng mami ang magpapainit sa kanilang puso. Lahat ng alaalang iyon ay nagpabigat sa kanya. Ayaw niyang mabigo sa harap ng sinuman. Ayaw niyang sumuko. Ngunit, ang maliwanag na daan ay tila lalong lumalayo. Nang lalong lumakas ang ingay ng mga daga, nang lalong dumalas ang kanilang mga yapak sa gabi, sa wakas ay lumabas si Berto dala ang isang maliit na flashlight. Ang dilaw na liwanag ay tumama sa mamasa-masang lupa. Nagkalat ang mga daga, tumakbo sa lahat ng direksyon. Ngunit hindi umuwi si Berto. Matagal siyang nakatayo sa hardin, pinagmamasdan ang mga bakas na kanilang iniwan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na gumugulo sa kanyang puso, isang halo ng takot, pandidiri at isang mapanganib na pagkausisa. Kinaumagahan, pumunta siya sa palengke hindi para bumili ng karne, kundi para bumili ng ibang bagay. Matagal siyang nakatayo sa isang tindahan ng gamit sa bahay, nakatitig sa isang bagay na karaniwang ginagamit para itaboy ang mga peste. Alam niyang simple lang ito at hindi nakakakuha ng pansin. Tumango siya ng bahagya at iniuwi ito sa isang supot na papel. Mabigat ang kanyang mga hakbang pauwi, na para bang pinipigilan ng lupa ng Vitas ang bawat tapak niya. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kusina at muling makita ang walang lamang kaldero, isang maliit at mapanganib na determinasyon ang dahan-dahang lumitaw. Isang determinasyon na isinilang hindi mula sa katapangan, kundi mula sa lalong tumitinding desperasyon. Nang gabing iyon, nang muling tumahimik ang hardin at malinaw na narinig ang mga kuliglig, nakatayo si Berto sa likod ng pinto ng kusina dala ang bagay na binili niya sa palengke. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi siya umatras. Tumingin siya sa labas, sa mga gumagalaw na halaman. Alam niyang babaguhin ng desisyong ito ang kanyang buhay. Alam niyang sa sandaling humakbang siya, hindi na siya makakabalik. Ngunit sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang wala siyang ibang pagpipilian. Nang gabing iyon, mamasa-masa ang hangin. Isang manipis na ulap ang tila nakabitin sa pagitan ng mga puno ng saging sa likod bahay. Ang maliit na bumbilya na nakasabit sa dulo ng bubong ay naglalabas ng maputlang dilaw na liwanag na lumilikha ng mahahabang anino sa lupa. Nakatayo si Tatang Berto sa may pinto ng kusina, hindi regular ang kanyang paghinga. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang bagay na binili niya kaninang umaga, isang simpleng patibong na karaniwang ginagamit ng mga tao sa komunidad para itaboy ang mga peste. Malamig ang kanyang mga daliri. Basa ng malamig na pawis ang kanyang sentido kahit na malamig ang gabi. Matagal niyang tinitigan ang patibong bago tuluyang humakbang papunta sa hardin. Bawat hakbang ay tila mabigat, na para bang pasan niya ang isang kasalanan na hindi pa nangyayari, ngunit ang anino nito ay nagpapanginig na sa kanyang mga tuhod. Huminto siya malapit sa mga puno ng saging, tinitingnan ang lupang madalas hukayin ng mga daga. Doon niya inilagay ang patibong na may bahagyang panginginig ng kamay. Sa simula, gusto lamang niyang itaboy ang mga peste. Iyon ang ibinubulong niya sa kanyang sarili. Naniniwala siyang ito ay isang paraan lamang para protektahan ang kanyang hardin. Ngunit sa likod ng manipis na kortina ng kaisipang iyon, isang bagay na mas madilim ang nagsimulang tumubo. Ayaw niyang aminin, ngunit alam ng kanyang puso na matagal nang lumitaw ang anino ng pagnanasang iyon. Lumipas ang ilang oras, nanatiling gising si Berto, nakaupo sa kusina habang nakatingin sa bahagyang bukas na pinto sa likod. Narinig niya ang tunog ng hangin, ang mga dahon, at paminsan-minsan ay isang maliit na ingay mula sa hardin. Sa isang punto, narinig ang isang mahinang kalabog na parang isang patibong na may tinamaan. Napapitlag si Berto, nanigas ang kanyang katawan. Hindi siya gumalaw ng ilang segundo. Nang makabawi ng kaunting lakas ng loob, tumayo siya at lumapit sa pinto. Ang malamlam na liwanag ng bumbilya ay naglantad sa anino ng patibong na dahan-dahang umuugoy. Sa loob nito, isang malaking daga ang nahuli. Mabangis na gumagalaw ang katawan ng hayop. Ang mga mata nito ay sumasalamin sa liwanag ng maliit na flashlight na dala ni Berto. Umatras si Berto ng kalahating hakbang. Mabilis ang kanyang paghinga, pinagpapawisan siya ng malamig. Hindi niya inakala na ganoon kalaki ang daga. Mataba at malakas ang katawan nito. Malakas ang mga galaw nito na para bang gustong makawala.
Sa loob ng ilang segundo, nakatayo lamang si Berto na parang estatwa. Naramdaman niyang bumabaliktad ang kanyang sikmura. Gumapang pataas ang pandidiri. Ngunit hindi siya huminto doon. Ang bigat ng buhay na matagal nang sumisikip sa kanyang dibdib ay tila nagtulak sa kanya na magdesisyon. Kinuha niya ang isang piraso ng kahoy na nakahandusay malapit sa bakod at, sa nanginginig na kamay, itinaas ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali. Nagmamakaawa ang kanyang konsensya na huminto siya. Ngunit ang anino ng utang, ang tumataas na presyo ng karne, at ang mukha ni Celia ang nagpagalaw sa kanyang kamay. Ang unang palo ay tumama sa katawan ng daga na may mahinang tunog. Napaurong si Berto, nagulat sa lakas ng tunog. Malakas na nanginginig ang kanyang kamay. Hinawakan niya ang kanyang dibdib habang sinusubukang pakalmahin ang kanyang paghinga. Ngunit gumagalaw pa rin ang hayop. Kailangan niyang ulitin. Sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretsyo sa patibong at pumalo muli. Mas malakas ang tunog. Huminto sa paggalaw ang daga. Napaupo si Berto sa lupa. Nahulog ang kahoy mula sa kanyang kamay. Tinitigan niya ang katawan ng daga na may maputlang mukha. Mabilis na tumataas at bumababa ang kanyang dibdib. Naramdaman niyang ang buong mundo ay lumiit sa isang punto. May isang matinding pagkakasala na tumutusok, isang pakiramdam na nagpapainit sa kanyang mga mata. Ngunit, mayroon ding ibang pakiramdam na ayaw niyang aminin, isang pakiramdam ng ginhawa ng tumahimik ang patibong. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinunasan ang mukha. Matapos ang ilang minuto, naglakas loob siyang tumayo. Maingat niyang dinala ang bangkay ng hayop gamit ang isang maliit na sako para hindi direktang mahawakan. Dinala niya ito sa kusina. Bawat hakbang ay tila nagdaragdag sa bigat na pumipiga sa kanyang isipan. Pagdating sa kusina, inilagay niya ang sako sa mesa. Nanginginig ang kanyang kanang kamay. Binuksan niya ng bahagya ang sako at nakita ang katawan ng daga na hindi na gumagalaw. Muling kumabog ang kanyang dibdib. Sa simula, tinitingnan niya lamang, hindi hinahawakan, walang ginagawa. Ngunit ang kaisipang matagal na niyang pinipigilan ay muling dumating nang hindi niya inaanyayahan, nang hindi niya ginugusto. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang inaalala ang mga araw na sila ng kanyang asawa ay kinakapos sa pera para sa sangkap, ngunit pinanatili pa ring masarap ang kanilang bola-bola. Ang alaalang iyon ay lalong nagpasakit sa kanyang dibdib. Ngayon, mag-isa siyang nakatayo, walang kasama, walang malinaw na pag-asa. Sa isang mabigat na paghinga, kinuha ni Berto ang isang maliit na kutsilyo. Nanginginig ang kanyang kaliwang kamay habang hawak ang sako. Hiniwa niya ang isang maliit na bahagi ng katawan ng hayop para lamang makita. Nang matanggal ang balat, matagal siyang huminto sa paghinga. Halos masuka siya. Ngunit may nakita siyang hindi niya inaasahan. Ang karne ay hindi tulad ng kanyang iniisip. Ang kulay nito ay maputla, ang tekstura ay malambot. Nanlaki ang mga mata ni Berto, malakas ang pintig ng kanyang puso. Inilayo niya ang kutsilyo, huminga ng malalim at umupo sa bangko. Sa segundong iyon, napagtanto niyang nakahakbang na siya sa isang mundong hindi dapat. Ngunit, muling dumating ang pagkausisa. Isang pagkausisa na isinilang mula sa presyon ng buhay na hindi tumitigil sa pagpiga sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Alam niyang mali ang kanyang ginagawa. Ngunit alam din niyang ang kanyang pagkakamali ay hindi hihinto sa unang hakbang. Nang gabing iyon, hindi natulog si Berto. Nakaupo lamang siya, nakatitig sa sako sa ibabaw ng mesa. At sa katahimikan na iyon, alam niyang nabuksan na ang madilim na landas, dahan-dahan ngunit tiyak. Hindi pa sumisikat ang araw nang muling umupo si Tatang Berto sa kusina, nakatitig sa maliit na sako sa mesa na may maputlang mukha. Ang bumbilya na nakasabit sa kisame ay naglalabas ng malambot na dilaw na liwanag, ngunit hindi nito kayang itaboy ang pagkabalisa na nakakuyom sa kanyang dibdib. Alam na alam niya kung ano ang kanyang sinimulan kagabi. Alam niyang ang hakbang na iyon ay isang hangganan na hindi dapat tawirin ng sinuman. Ngunit nang maalala niya ang kumakalam na sikmura ng mga nakaraang araw, ang alaala ng tumataas na presyo ng karne, at ang anino ng kanyang anak na kailangan pang magpadala ng pera para sa upa sa Cavite. Ang determinasyon ay nanatili sa kanyang kinalalagyan. Dahan-dahan niyang binuksan ang sako. Ang katawan ng malaking daga ay mukhang nanigas.
Ipiniling ni Berto ang kanyang mukha sandali, tinakpan ang ilong habang humihinga ng malalim. Muntik na niyang isara muli ang sako at itapon ang lahat ng kanyang madidilim na iniisip. Ngunit, ang kanyang nanginginig na kamay ay lalong nagbukas ng sako. Muli, tinitigan niya ang maputlang karne sa likod ng magaspang na balat. Ang hindi nararapat na pagkausisa ay muling pumasok sa kanyang isipan. Maingat niyang kinuha ang isang maliit na kutsilyo. Iyon ang kutsilyong dati nang ginagamit ng kanyang asawa para maghiwa ng sibuyas at sili tuwing hapon. Ngayon, ang parehong bagay ay nasa kanyang mga kamay na may ibang layunin. Pinunasan niya ang talim ng kutsilyo ng malinis na tela, huminga ng malalim at yumuko. Ang unang hakbang ay ang paglilinis sa katawan ng daga. Hinawakan niya ito sa dulo ng kanyang mga daliri na para bang isang bagay na isinumpa. Nanginginig ang kanyang mga kamay na susuka siya. Ngunit pinilit niya ang kanyang sarili. Sinimulan niyang balatan ang katawan ng hayop ng paunti-unti. Sa tuwing tumatagos ang kutsilyo sa magaspang na balat, pakiramdam niya ay tinutusok niya ang sarili niyang puso. Hindi maiiwasan ang pandidiri. Minsan ay humihinto siya, tinatakpan ang bibig, pinipigilan ang pakiramdam ng pagsusuka. Ngunit sa tuwing susuko na siya, sinasabi ng kanyang isipan na ang buhay ay hindi nagbibigay ng maraming pagpipilian sa mga taong tulad niya. Matapos matanggal ang balat, itinapon niya ang mga bahaging hindi maaaring gamitin. Nilinis niya ang mesa, nagbuhos ng tubig mula sa isang banga, at kinuskos ang karne na may lakas na hindi niya namalayang mayroon pa siya. Paulit-ulit siyang naghugas na para bang sinusubukang alisin ang pagkakasala sa bawat hibla ng karneng kanyang hinahawakan. Ang maruming tubig ay lumabas mula sa maliit na palanggana. Pagkatapos ng ilang banlaw, nag-iba ang itsura ng karne. Mas maliwanag ang kulay, nabawasan ang amoy. Itinaas niya ang karne gamit ang dalawang kamay, matagal na tinitigan. Mula doon, sinimulan niya itong hiwain ng maliliit. Nag-aalangan ang kutsilyo sa simula, ngunit dahan-dahang naging mas matatag. Ang mga piraso ng karne ay inilagay niya sa isang mangkok na luwad. Mayroong isang bagay na nagpanginig sa kanyang katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil napagtanto niyang pinipilit niya ang kanyang sarili na tanggapin ang isang bagay na matagal na niyang kinasusuklaman. Kinuha niya ang lumang gilingan na matagal na niyang ginagamit para sa karne ng baka. Umigik ang makina nang paikutin niya ito. Isa-isang pumasok ang maliliit na piraso ng karne ng daga. Ang tunog ng makinang kumakain sa mga piraso ay parang isang tunog na nagbubura sa kanyang nakaraan. Ngunit nang lumabas ang giniling mula sa gilid ng makina, natigilan si Berto. Iba ang tekstura, ngunit hindi kasing sama ng kanyang inaasahan. Tinitigan niya ito na maihalong takot at pagkamangha. Hinawakan niya ang giniling na may bahagyang basang kamay. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Inilagay niya ito sa isang malaking mangkok at sinimulang ihalo ang mga pampalasa, tinaddad na bawang, kaunting asin, paminta at pampalasa. Nagdagdag siya ng mas maraming bawang kaysa karaniwan. Sa kanyang isipan, kailangan niyang gawing napakatapang ang amoy para walang matira sa orihinal na amoy na gusto niyang itago. Dahan-dahan niyang hinalo ang masa. Una gamit ang isang kutsarang kahoy, pagkatapos ay gamit ang kanyang mga kamay. Ang tekstura ng masa ay malambot at makunat. Sa mga sandaling iyon, may isang bagay na nagpagulat sa kanyang damdamin, ang masa ay tila mas mabilis na naghalo kaysa sa karaniwang karne ng baka. Ang kulay abo nitong malambot ay tila pantay. Huminto si Berto sa paghalo at tinitigan ang masa. Halo-halo ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang itapon ito. Gusto niyang iwaksi ang kaisipang maaaring maging kapaki-pakinabang ito. Ngunit hindi rin niya maaring baliwalain ang katotohanan sa kanyang harapan. Sa nanginginig na kamay, kumuha siya ng kaunting masa at dinama ito. Elastiko ang tekstura. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali at dahan-dahang pinisil. May kunat na nagpanginig sa kanyang puso. Alam niyang maaari itong gawing bola-bola. Alam niyang hindi makikilala ng mga customer ang pagkakaiba kung matapang ang sabaw at sapat ang pampalasa. Napaupo si Berto sa bangko. Nanghina ang kanyang katawan. Walang laman ang kanyang tingin sa sahig. Pakiramdam niya ay katatawid lamang niya sa isang marupok na tulay na hindi na niya mababalikan. Ngunit ang lalong nagpadurog sa kanya ay hindi ang kanyang ginawa, kundi ang katotohanang nakikita niya ang isang solusyon sa likod ng gawaing iyon.
Humulma siya ng isang maliit na butil mula sa masa at inihulog ito sa isang maliit na kaldero ng mainit na tubig. Perpektong lumutang ang butil. Walang mukhang kakaiba. Walang senyales na ito ay nagmula sa isang bagay na hindi dapat hawakan ng tao. Sa segundong iyon, tinakpan ni Berto ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Umiyak siya ng walang tunog. Isang iyak ng isang lalaking natalo ng buhay, ng sitwasyon, ng kanyang sarili. Ngunit sa likod ng iyak na iyon, lumitaw ang isang maliit na kislap na hindi niya inaasahan, isang mapanganib na kislap, ang kislap na marahil ay makakaligtas siya sa paraang ito. Ang mga araw pagkatapos ng unang pagsubok na iyon ay naging isang bagong kabanata sa buhay ni Tatang Berto. Tuwing umaga, mas maaga siyang gumigising bago pa man tumilaok ang mga manok. Hindi para ihanda ang kanyang paninda tulad ng dati, kundi para linisin ang mga natirang bakas ng katapangan na pinilit niya noong nakaraang gabi. Ngunit habang lalo siyang sumusubok na lumayo, lalong lumalakas ang tulak ng buhay na nagbabalik sa kanya sa likod ng kusinang iyon. Na para bang may isang manipis na tali na humihila sa kanyang mga hakbang araw-araw, patungo sa isang desisyon na hindi na niya maiiwan. Ang mga daga sa maliit na hardin sa likod ng bahay ay tila hindi naubos. Gabi-gabi, lumalabas sila mula sa mga siwang ng lupa, mabilis na tumatakbo sa pagitan ng mga halaman. Nagsimulang maunawaan ni Berto ang kanilang mga galaw. Alam na niya kung saan sila madalas magtipon, kailan sila lumalabas sa kanilang mga lungga, at kung paano sila gumagapang kapag naghahanap ng pagkain. Ang kaalamang iyon ay dumating hindi dahil sa kagustuhan, kundi dahil sa pangangailangan na isinilang mula sa presyon ng buhay. Sa ilang gabi, kapag ang buwan ay natatakpan ng ulap at ang hangin ay nagdadala ng amoy ng dagat, humahakbang si Berto papunta sa hardin dala ang kanyang mga patibong. Ngayon, ang kanyang mga hakbang ay hindi na kasing nanginginig tulad ng unang gabi. Mayroon pa ring takot, ngunit ngayon ay maihalong matigas na determinasyon. Inilalagay niya ang mga patibong na may ritmong kabisado na niya. Inaayos niya ang posisyon, naglalagay ng pain at pagkatapos ay bumabalik sa kusina habang naghihintay. Ang tunog ng patibong na na-trigger ay hindi na nagpapatalon sa kanya tulad ng dati. Nakakaramdam pa rin siya ng pangingilabot, ngunit ngayon ay mas mabilis at mas tiyak ang kanyang mga galaw. Dala niya ang sako, inaangat ang patibong, at inilalagay ang hayop sa loob ng sako nang hindi lumilingon. Kung dati ay ipinipikit niya ang kanyang mga mata habang ginagawa ito, ngayon ay nakatitig siya na may blankong tingin, ang tingin ng isang taong matagal nang lumampas sa hangganan na itinakda niya sa kanyang sarili. Sa simula, 1 o 2 lamang ang kanyang nahuhuli. Ngunit, pagkatapos ng ilang linggo, lalo siyang naging sanay. Gabi-gabi, nakakakuha siya ng higit pa, 3 piraso, 5 piraso, minsan pa nga 7 sa isang gabi. Ang dami na iyon ay sapat para makagawa ng mas maraming masa ng bola-bola kaysa dati. Nagsimula niyang mapagtanto na ang kanyang hardin ay naging isang madilim na bukid na tahimik na sumusuporta sa kanyang buhay. Ang paglilinis ng mga bangkay ng daga ay patuloy na nagpapasuka sa kanya. Ang amoy ng lansa na may halong basang lupa at mamasa-masang balahibo ay madalas na nagpapahilo sa kanya. Ngunit ang mga kamay ni Berto ay lalong naging maliksi. Binabalatan niya ang kanilang mga katawan sa paraang hindi na alanganin. Paulit-ulit siyang naghugas, nagdaragdag ng suka, nagdaragdag ng kalamansi, hanggang sa mabawasan ang amoy. Sa tuwing nakikita niya ang maputlang karne na nagiging pinong piraso sa gilingan, bumibigat ang kanyang puso, ngunit lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. May mga gabing humihinto siya sandali at nagtatanong kung ano kaya ang mangyayari kung buhay pa ang kanyang asawa. Alam niyang hindi kailanman papayag ang kanyang asawa na gawin niya ito. Alam niyang pipigilan ng kanyang asawa ang kanyang mga kamay, pipilitin siyang piliin ang tamang landas kahit gaano kahirap. Ang kaisipang iyon ay nagpapainit sa kanyang mga mata. Ngunit sa sandaling makita niya ang tumpok ng maliit na pera mula sa pagbebenta ng mami noong araw na iyon, muli siyang yuyuko at ipagpapatuloy ang kanyang gawain. Ang bola-bolang kanyang ginagawa ay nagsimulang dumami. Ang mga bilog ay maayos, ang tekstura ay makunat, ang sabaw ay nananatiling mabango dahil nagdaragdag siya ng mas maraming bawang at paminta. Lalong dumami ang mga customer. Nagtatawanan ang mga bata habang nilalaro ang kanilang mga mangkok. Pinupunasan ng mga trooper ng padyak ang kanilang mga tiyan habang sinasabing mas masarap na ngayon ang mami ni Berto.
Umingiti si Berto ng bahagya, habang itinatala sa kanyang puso na ang papuri ay hindi na isang paalala ng tagumpay, kundi isang sugat na tinatakpan niya ng ngiti. Ganoon pa man, isang takot ang nagsimulang tumubo sa sulok ng kanyang puso. Sa tuwing may customer na matagal na nakatitig sa mangkok, nararamdaman niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Kung may magtatanong kung saan nanggagaling ang kanyang karne, ngingiti siya at sasabihing bumibili siya sa palengke tulad ng dati. Mabigat ang mga salitang iyon sa kanyang dila, ngunit patuloy niyang binibigkas. Sa ilang pagkakataon, kapag pinupuri ng isang ina ang lambot ng kanyang bola-bola, halos mawalan siya ng hininga. Tuwing gabi pagkatapos magtinda, maingat niyang hinuhugasan ang kanyang mga gamit. Mas matagal niyang nililinis ang gilingan. Kinukuskus niya ang mesa ng sabon hanggang sa ganap na matakpan ang amoy. Tinitipon niya ang mga ginamit na plastik at mahigpit na itinatali. Walang kahit isang bakas na kanyang iniiwan. Alam niyang ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring magbukas ng isang malaking kahihiyan na matagal na niyang itinatago. Ang kanyang buhay ngayon ay nahati sa dalawa. Sa umaga at hapon, nabubuhay siya sa liwanag. Bumabati siya sa mga kapitbahay ng magalang, namimili sa palengke tulad ng dati, at tumutulong sa mga residente kapag may maliit na bayanihan. Ngunit sa gabi, isang ibang mundo ang naghihintay sa kanya. Isang mundo kung saan dahan-dahan siyang naglalakad sa madilim na hardin, dala ang patibong, dala ang sako, at dala ang isang takot na hindi kailanman lubusang nawawala. Sa dalawang mundong iyon, humahakbang siya araw-araw, papalayo, palalim. Alam niyang balang araw ay maaaring magbanggaan ang dalawang mundong iyon. Ngunit iwinawaksi niya ang kaisipang iyon. Kinukumbinsi niya ang kanyang sarili na hanggat maingat siya, hanggat sinasara niya ang lahat ng siwang, walang sinuman ang makakaalam. Ganoon pa man, sa loob ng kanyang puso, ang madilim na anino ay patuloy na lumalaki, sumusunod sa kanyang likuran na parang isang anino na hindi niya maiwan. Isang gabi sa unang bahagi ng 2013, mas masigla kaysa karaniwan ang eskinita sa Vitas. Ang dilaw na liwanag ng poste ay tumatama sa basang semento mula sa ulan noong hapon. Ang ingay ng mga sasakyan mula sa malaking kalsada ay malayo, parang isang bulong na hindi malinaw ang direksyon. Sa gitna ng kapaligiran, nakatayo ang kariton ng mami ni Tatang Berto. May umuusok na singaw, inaanyayahan ang mga taong gustong punan ang kanilang sikmura pagkatapos ng isang araw na pakikipagbuno sa buhay. Sa dulo ng pila, isang binata. Hindi gaanong kilala ng mga residente ang kanyang mukha. Payat ang kanyang katawan, bahagyang magulo ang buhok, na parang isang taong hindi nagkaroon ng oras na magsuklay dahil may hinahabol. Ang kanyang pangalan ay Leo, isang estudyante sa huling taon mula sa isang unibersidad sa Maynila. Gumagawa siya ng kanyang thesis tungkol sa street food, partikular kung paano naging sandigan ng maraming tao sa malalaking lungsod ang murang pagkain. Sa simula, dumating siya para lamang tikman ang mami ni Berto bilang bahagi ng kanyang pag-aaral. Walang hinala, walang espesyal na plano. Narinig lamang niya ang kwento mula sa ilang taong kanyang in-interview noong araw na iyon. Sinasabi nilang may kakaibang lasa ang mami, iba ang linamnam. May isang aftertaste na mahirap ipaliwanag, ngunit nagpapabalik sa sinuman. Para sa isang estudyante ng journalism, ang mga salitang tulad niyon ay hindi lamang isang papuri. Ito ay isang maliit na pinto patungo sa isang kwentong maaaring mas malaki. Iyon ang dahilan kung bakit nakatayo si Leo sa pila noong gabing iyon, hawak ang isang maliit na kwaderno. Nang makarating siya sa harap ng kariton, tiningnan siya ni Tatang Berto na may bahagyang ngiti. Isang ngiti na para sa iba ay mukhang palakaibigan, ngunit para kay Leo ay tila ngiti ng isang taong nagtatago ng pagod o isang bagay na mahirap hulaan. Umorder si Leo ng isang mangkok at umupo sa isang plastik na bangko malapit sa poste. Dahan-dahang umakyat ang singaw ng sabaw, na parang isang maliit na ulap. Maingat na tinitigan ni Leo ang kanyang mangkok. Ang mga bola-bola ay bilog at maayos, ang sabaw ay malinaw, at ang amoy ng bawang ay matapang. Itinala niya ang kanyang unang impresyon sa kanyang kwaderno. Lahat ay mukhang normal, nakakatakam pa nga. Ngunit nang subuan niya ang unang bola-bola, may naramdaman siyang nagpataas ng kanyang kilay. Malinamnam, napakalinamnam. Ngunit, may isang patong ng lasa na nananatili sa kanyang dila, mas matagal kaysa sa ibang mami na natikman na niya. Hindi mapait, hindi maasim, basta't kakaiba.
Na para bang may isang bagay na hindi lubusang tugma, kahit na hindi sapat na malakas para huminto sa pagkain. Kumain si Leo ng pangalawang subo. Pagkatapos ay pangatlo. Nananatili pa rin ang aftertaste. Kumunot ang kanyang noo, kinuha ng kanyang kaliwang kamay ang kwaderno at isinulat ang isang maikling pangungusap tungkol sa sensasyong iyon. Hindi siya isang eksperto sa lasa, ngunit matalas ang kanyang pakiramdam. Kung ikukumpara sa dose-dose ng mami na natikman na niya, ang lasa na ito ang pinakamahirap ipaliwanag. Pinagmasdan niya ang mga galaw ni Tatang Berto mula sa kanyang upuan. Mabilis magtrabaho ang matanda, ngunit may impresyon na bawat galaw niya ay mailabis na pag-ingat. Laging sarado ang kaldero kapag hindi ginagamit. Walang mga hilaw na sangkap sa paligid ng kariton. Na para bang lahat ay inihanda na bago pa man siya dumating sa pwesto. Sinubukan ni Leo na kausapin ng kaunti si Tatang Berto. Nagtanong siya kung kailan pa siya nagtitinda, paano niya tinitimpla ang pampalasa, at bakit sikat ang kanyang mami. Maikli ang mga sagot ni Berto, walang buhay ang tono, hindi tulad ng ibang nagtitinda na karaniwang ipinagmamalaki ang kanilang negosyo. May mga maliliit na paghinto bago siya sumagot, na para bang maingat niyang pinipili ang kanyang mga salita. Natapos ang usapan ng walang gaanong impormasyon. Itinala ni Leo ang lahat sa kanyang kwaderno. Wala siyang naamoy na iskandalo, ngunit may isang bagay na nagparamdam sa kanya na hindi pa tapos. Isang bagay na nagtulak sa kanya na bumalik muli. Naghintay siya ng ilang minuto matapos kumain, sinusubukang obserbahan kung may ibang reaksyon sa kanyang katawan. Wala, normal ang lahat. Ngunit, patuloy siyang ginugulo ng kakaibang lasa. Nang tumayo si Leo para umalis, lumingon siya sandali sa direksyon ng eskinita sa likod ng bahay ni Berto. Hindi niya alam kung bakit doon napunta ang kanyang tingin. Marahil dahil masyadong madilim ang lugar. Marahil dahil mula sa direksyong iyon ay mailumabas na isang mahinang amoy na hindi tugma sa bango ng sabaw sa harap. Tumingin siya ng ilang segundo bago tuluyang umalis. Sa kanyang paglalakad pa uwi, abala ang kanyang isipan. Sinusubukan niyang buuin muli ang lasa na kanyang natikman. Walang konklusyon, tanging isang tandang pananong na dahan-dahang lumalaki. Binuksan niya ang kanyang kwaderno pagdating sa kanyang kwarto. Ang kanyang isinulat ay simple, matapang ang linamnam. Hindi normal ang aftertaste. Masyadong mailap ang nagtitinda. Matagal niyang tinitigan ang mga salitang iyon. Sinasabi ng kanyang kutob na maaaring may mas malaking kwento sa likod ng kariton na iyon. Isang kwentong hindi nakikita sa umuusok na sabaw o sa bahagyang ngiti ng isang nagtitinda. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Leo sa kanyang pagtulog. Ang lasa ng mami ay nakadikit pa rin sa kanyang dila, na para bang naghihintay na suriin ng mas malalim. Kinabukasan, kulay abo ang langit sa Vitas, na para bang nag-ipon ng ulan na nag-aalangang bumuhos. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa. Maagang dumating si Leo. Sa pagkakataong ito, hindi niya planong kumain agad, gusto lamang niyang pagmasdan ang paligid ng kariton ni Tatang Berto mula sa malayo. Nakatayo siya sa kabilang kalsada, nakasandal sa isang poste habang hawak ang maliit na kwadernong lagi niyang dala. Sarado pa ang kariton, tahimik pa ang daan. Tanging ilang ina ang dumaraan na may dalang mga bayong. Pinagmasdan ni Leo ang maliit na eskinita sa tabi ng bahay ni Berto. Ang eskinita ay masikip, mabato at bahagyang pababa. Sa dulo nito ay ang laging saradong pinto sa likod ng bahay ni Berto. Ang pinto ay gawa sa lumang kahoy, ang kulay ay kumukupas na. Huminga ng malalim si Leo. Kagabi, ang lasa ng mami ay tila sumunod sa kanya hanggang sa pagtulog. Mayroong mali. Kahit na hindi pa niya alam kung ano. Bilang isang batang mamamahayag, alam niyang ang isang kakaibang pakiramdam ay minsan nagtuturo sa isang nakatagong katotohanan. Ngunit, alam din niyang ang isang hinala na walang basehan ay maaaring magmukha siyang sobra. Nang sa wakas ay lumabas si Berto mula sa eskinita, dahan-dahang itutulak ang kanyang kariton, maingat na pinagmasdan ni Leo ang kanyang mga galaw. Regular ang mga hakbang ng matanda. Ngunit, may kakaiba sa paraan ng kanyang paglingon na para bang tinitiyak na walang sumusunod sa kanya. Itinala ni Leo ang detalyeng iyon sa kanyang isipan. Hindi siya agad lumapit, sa halip ay dahan-dahang naglakad sa kabilang panig ng kalsada, patungo sa isang tindahan ng sigarilyo na ilang metro mula sa kariton.
Ang nagtitinda ay isang lalaking may bigote na mukhang palakaibigan. Bumili si Leo ng isang bote ng tubig bilang dahilan para magsimula ng usapan. Sa isang magaang tono, nagtanong siya, lagi po bang ganyan karami ang tao sa mami ni Berto? Tumawa ng bahagya ang lalaki at sinabing matagal nang nagtitinda si Berto. Masarap ang kanyang mami, abot kaya, at hindi kailanman binibigo ang mga customer. Ngunit nang magtanong si Leo kung saan inihahanda ni Berto ang lahat ng sangkap, bahagyang nagbago ang tono ng lalaki. Maikli siyang sumagot na walang sinuman ang nakakita sa kusina ni Berto. Napansin ni Leo ang pagbabagong iyon. Sinubukan niyang magtanong muli sa ibang paraan, ngunit pareho pa rin ang sagot ng nagtitinda. Walang nakakaalam, lahat ng sangkap ay handa na kapag inilabas ang kariton. Walang sinuman ang nakakita kay Berto na namimili ng karne o naghahanda ng sangkap sa labas ng bahay. May isang maliit na katahimikan na namagitan sa kanila. Nagpasalamat si Leo at lumayo. Sa kanyang puso, lumakas ang kanyang pagkausisa. Muli siyang tumayo malapit sa maliit na eskinita. Mula sa direksyong iyon, may lumabas na isang mahinang amoy na mahirap ipaliwanag. Hindi amoy basura, hindi amoy lutuin, kundi isang bagay na nagpakunot sa kanyang noo. Hindi pumasok si Leo sa eskinita. Tinitingnan niya lamang mula sa dulo habang itinatala ang kanyang naramdaman. May isang maliit na ingay mula sa likod ng pinto ng bahay ni Berto, isang tunog na parang mga metal na nagkakatamaan. Isang bagay na ginagalaw, hindi gaanong malakas, ngunit sapat para matigilan si Leo ng ilang segundo. Hindi nagtagal, lumabas si Berto dala ang isang timbang walang laman. Mabilis niyang isinara ang pinto na para bang may itinatago. Nang lumingon siya, nagtama ang kanilang mga mata. Mayroong maikling paghinto. Maikli, ngunit puno ng pag-iingat. Nagpanggap si Leo na tumingin sa ibang direksyon. Nang dumaan si Berto patungo sa kanyang kariton, naamoy ni Leo ang isang mahinang amoy na dala ng hangin. Ang amoy na iyon ay nagpaalala sa kanya ng kakaibang lasa na natikman niya kagabi. Muling bumalik ang hindi komportableng pakiramdam. Matapos bumalik si Berto sa pagtitinda, naglaan si Leo ng oras para magtanong sa ilang residente. Isang inang nagsasampay, isang binatang nag-aayos ng motor, isang matandang nakaupo sa isang bangkong kawayan. Halos pare-pareho ang kanilang mga sagot. Gusto nilang lahat ang mami ni Berto, ngunit walang sinuman ang nakapasok sa kanyang kusina. Maging ang mga kapitbahay na ilang hakbang lang ang layo ay umaming hindi pa nila nakita si Berto na naghahanda ng anuman sa labas. Habang dumarami ang kanyang nakakausap, lalong lumilinaw ang isang pattern. Lahat ay pumupuri sa lasa ng mami, ngunit walang nakakaalam kung paano ito ginagawa. May nagsabing mailap si Berto. May nagsabing ayaw lang niyang makitang magulo ang kanyang bahay. Mayroon ding nag-isip na ito ay ugali lamang ng isang matandang ayaw ng maistorbo. Ngunit para kay Leo, ang pagiging mailap na iyon ay nagbunga ng mas malaking tanong. Bakit ang isang taong kilalang palakaibigan ay ayaw ipakita ang kanyang kusina kaninuman? Bakit ang amoy mula sa likod na eskinita ay iba sa amoy ng mami na itinitinda sa harap? Nang magtakip silim, muling umupo si Leo sa plastik na bangko malapit sa kariton. Umorder siya ulit ng mami. Hindi dahil sa gutom, kundi para tiyakin na hindi nagbabago ang lasa. At nang subuan niya ang unang bola-bola, muling lumitaw ang aftertaste. Pareho kagabi, parehong kakaiba. Ipinikit ni Leo ang kanyang mga mata sandali. Ang lasa ay hindi lamang kakaiba, ito ay parang isang bakas ng isang bagay na itinatago. Isang bagay na hindi dapat nasa isang mangkok ng mami. Dahan-dahang bumaba ang gabi. Nagsimulang sumindi ang mga ilaw sa kahabaan ng eskinita. Nakatayo si Leo, nakatitig kay Berto na hindi namamalayang pinagmamasdan siya. Sa kanyang puso, sinabi ni Leo na kailangan niyang bumalik muli. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niyang maging mas matapang. Dahil ang kakaibang lasa na iyon ay hindi lamang isang lasa, ito ay isang palatandaan. At ang palatandaan na iyon ay nagtuturo sa kanya sa isang bagay na mas malaki kaysa sa isang mangkok lamang ng mami. Mahinang umuulan noong gabing nagpasya si Leo na bumalik muli sa Vitas. Ang malamig na hangin ay dumidikit sa balat, habang ang basang kalsada ay sumasalamin sa mga ilaw mula sa mga tindahang nagsisimula ng magsara. Dahan-dahan siyang naglakad habang tinitingnan ang maliit na grupo ng tao sa harap ng karito ni Tatang Berto.
Kahit na hindi maganda ang panahon, patuloy pa ring dumarating ang mga customer. Ang ilan ay handang maghintay habang hawak ang mga payong na tumutulo. Nakatayo si Leo hindi kalayuan. Pinagmasdan niya mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay sinusundan ang bawat galaw ni Berto na tila kalmadong nagtatrabaho. Ngunit ang kalmadong iyon, para kay Leo, ay hindi na isang senyales ng kaginhawahan. Ito ay tila isang taong sanay nang magtago ng isang bagay. Hinintay ni Leo na medyo mabawasan ang pila. 2 o 3 customer na lang ang natira. Ginamit niya ang pagkakataong iyon para lumapit at umorder ng isang porisyon. Tiningnan siya ni Berto sandali at kahit na may bahagyang ngiti pa rin, may ibang bagay sa likod ng kanyang mga mata na parang isang taong nagsisimula ng makilala ang isang mukhang masyadong madalas dumating. Umupo si Leo sa isang plastik na bangko, inilagay ang mangkok ng mami sa kanyang harapan. Umakyat ang singaw, pinapainit ang malamig na hangin. Tumingin siya ng kaunti, para lamang mapanatili ang impresyon na siya ay isang tunay na mamimili, ngunit ang kanyang isipan ay wala sa lasa. Naghihintay siya ng isang pagkakataon. Nang abala si Berto sa pag-asikaso sa 2 customer na nakatayo malapit sa kanya, tumayo si Leo. Sa isang magalang na tono, lumapit siya kay Berto at nagtanong kung maaari siyang makigamit ng banyo. Isang tanong na tila normal para sa sinuman. Ngunit ang reaksyon ni Berto ay hindi normal. Sandaling natigilan ang matanda. Isang iglap lamang, ngunit sapat na para maramdaman ni Leo ang isang malamig na hihip sa kanyang balikat. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Berto na nasa likod ng bahay ang kanyang banyo. Itinuro niya ang madilim na eskinita. Tumango si Leo at nagpasalamat. Mula sa kanyang unang hakbang papunta sa eskinita, naramdaman ni Leo na mas malakas ang tibok ng kanyang puso. Masikip ang eskinita, sapat lamang para sa 2 taong maglakad ng magkatabi. Ang mga dingding ay mamasa-masa, may mga bahaging tinutubuan ng lumot. Isang maliit na bumbilya ang nakasabit sa itaas ng pinto sa likod ng bahay ni Berto, naglalabas ng nanginginig na dilaw na liwanag. Bahagyang bukas ang pinto, na para bang may isang taong kalalabas lamang o marahil ay kapapasok pa lang. Pumasok si Leo. Sa sandaling iyon, ang amoy na kanyang nalanghap ay nagpatigil sa kanya ng ilang segundo. Isang malakas na amoy ng pampalasa na may halong amoy ng lansa na mahirap ipaliwanag. Isang amoy na hindi tugma sa pagkaing itinitinda sa harap. Isang amoy na nagpatuyo sa kanyang lalamunan. Maliit at masikip ang kusina. Basa ang sahig na para bang kalilinis lang. May isang mesang kahoy na may mga nakatambak na hiwa. Sa sulok, may ilang timba na bahagyang nakatakip. Napalunok si Leo. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, kahit na sinusubukan niyang manatiling kalmado. Nasa dulo ng silid ang banyo, na pinaghihiwalay ng isang manipis na dingding na tabla. Dahan-dahang naglakad si Leo papunta doon. Ngunit nang dumaan siya sa mga timba sa sahig, hindi sinasadyang nahagip ng kanyang tingin ang isang bagay mula sa siwang ng takip na hindi sarado. Huminto si Leo, bahagya siyang yumuko. Madilim ang loob ng timba. Mayroong isang bagay doon. Isang bagay na hindi madaling makilala sa unang tingin. Lumapit si Leo ng kalahating hakbang. Hindi niya hinawakan ang timba, tinitigan lamang. Hinanap ng kanyang mga mata ang hugis, at habang tumatagal ang kanyang pagtingin, lalong lumilinaw ang isang bagay na nagpatayo sa lahat ng kanyang balahibo. May isang maliit na bagay na kulay abo. Ang hugis nito ay bilog, parang ulo ng isang hayop, hindi ulo ng manok, hindi ulo ng baka. Ang buntot nito ay putol, maliit ang sukat, ngunit hindi kasing liit ng isang ibon. Umatras si Leo ng isang hakbang. Mabilis ang kanyang paghinga. Tinakpan niya ang kanyang bibig para pigilan ang biglaang pagduduwal. Ang mundo ay tila lumiit. Ang mga tunog na dati ay mahina ay tila nawala ng tuluyan. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang lumabas sa kusinang iyon sa lalong madaling panahon. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay nanigas. Sinasabi ng kanyang instincts bilang mamamahayag na kailangan niyang tiyakin, ngunit sumisigaw ang kanyang pagkatao na tumakas. Nagpanggap si Leo na pumasok sa banyo. Ilang segundo lamang siyang nakatayo, sinusubukang magpakalma. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Nang lumabas siya, mabigat ang kanyang mga hakbang. Ayaw niyang magmukhang kinakabahan.
Kailangan niyang lumabas sa kusinang iyon nang hindi nagdudulot ng hinala. Nang makarating siya sa pinto, nakita niya si Berto na nakatayo ilang hakbang sa labas. Nagtama ang kanilang mga tingin. Mayroong isang bagay sa mga mata ni Berto, isang bagay na matalim, na para bang sinusuri kung nakita ng kanyang bisita ang higit sa dapat. Magalang na tumango si Leo at nagpasalamat. Sinubukan niyang maglakad ng normal pabalik sa malaking kalsada. Ngunit sa sandaling lumiko siya at natiyak na hindi na siya nakikita ni Berto, ang kanyang mga hakbang ay naging halos takbo. Mabigat ang kanyang paghinga, nasusuka siya. Huminto siya sa isang kanto at yumuko. Doon siya nagsuka. Nagsimulang lumakas ang ulan. Ang tunog nito ay humalo sa hindi regular na paghinga ni Leo. Sumandal siya sa isang pader at tinakpan ang kanyang mukha. Ang imaheng nakita niya sa kusina ay hindi nawala sa kanyang isipan. Hindi lamang ang amoy, hindi lamang ang kakaibang lasa. Ngayon, lahat ng iyon ay nagsama-sama sa isang nakakakilabot na konklusyon. Nanginginig si Leo hindi dahil sa ulan. Nanginginig siya dahil sa katotohanang nagsisimula ng mabuo. Ang nakita niya sa loob ng kusinang iyon ay hindi isang bagay na maaaring baliwalain. At alam niyang mula noong gabing iyon, hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Ang umaga sa Vitas ay tila pareho lang sa mga nakaraang araw, ngunit para kay Leo, iba ang araw na iyon. Nagising siya na may mabigat na ulo at isang pakiramdam na hindi pa rin mapakali. Kagabi, halos hindi siya nakatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang imahe mula sa masikip na kusina, ang kakaibang amoy na nakabitin sa hangin, ang timba na mailamang mga piraso na nagpatindig sa kanyang balahibo, ang tingin ni Berto na tila maihinala. Lahat ng iyon ay naging isang pasanin na hindi niya maaaring baliwalain. Bilang isang nag-aaral ng pamamahayag, alam niyang ang kanyang nakita ay hindi na lamang isang hinala. Ito ay isang tunay na natuklasan. Isang tuklas na may kinalaman sa buhay ng maraming tao, sa kaligtasan ng komunidad, at sa tiwalang binuo sa loob ng maraming taon. Sa harap ng salamin sa kanyang kwarto, tinitigan ni Leo ang kanyang sariling mukha. Ang maputlang mukha ay nagkukwento ng isang mahabang gabi. Ngunit, sa likod ng takot na nararamdaman pa rin, may isang bagay na dahan-dahang lumitaw, responsibilidad. Umupo siya sa maliit na mesa, binuksan ang kanyang kwaderno, at sinimulang isulat muli ang kronolohiya ng maayos. Isinulat niya ang oras ng kanyang pagpasok sa eskinita, ang amoy na kanyang nalanghap, ang hugis na kanyang nakita sa loob ng timba, at ang tingin ni Berto na nagpatigil sa kanyang paghinga. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Leo, ngunit pinilit niyang tapusin ang lahat. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang telepono at tiningnan ang mga litratong mabilis niyang kinuha. Ang imahe ay medyo malabo, ngunit malinaw na ipinapakita ang laman ng ilang timba at sako. Muling nasuka si Leo. Ngunit, alam niyang ang mga litratong iyon ay isang ebidensya na hindi maaaring pasinungalingan. Huminga siya ng malalim at tinawagan ang opisina ng pahayagan ng kanilang kampus. Nang makita ng kanyang editor ang mga larawan at marinig ang kanyang kwento, naging tensyonado ang mukha nito. Walang mahabang salita, ngunit alam ni Leo na siniseryoso nila ito. Mabilis silang nag-ayos ng isang pulong sa mga otoridad. Lahat ay ginawa ng tahimik, mabilis at hindi kapansin-pansin. Ang ulat ay ibinigay kasama ang mga ebidensyang larawan at tala ni Leo. Matagal na tinitigan ng pulis na tumanggap ng ulat ang mga larawan. Walang ngiti, walang labis na reaksyon. Tanging isang marahang tango na nagparamdam kay Leo na nagsimula ng umikot ang gulong. Ilang oras pagkatapos, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, dalawang hindi markadong sasakyan ng pulis ang huminto sa dulo ng eskinita ng Vitas. Bumaba ang mga opisyal na may seryosong mukha. Nakatayo si Leo sa malayo, sa likod ng isang tindahan na hindi pa bukas. Ayaw niyang makita, ngunit gusto niyang masaksihan ang mangyayari. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib, mas malakas kaysa noong gabing pumasok siya sa kusina ni Berto. Lumapit ang mga pulis sa bahay ni Berto na may matatag na hakbang. Sarado ang pinto sa harap, malakas silang kumatok. Walang sagot. Mas malakas ang pangalawang katok. Sa loob ng bahay, nanigas si Berto. Alam niyang darating ang sandaling ito. Kahit na lagi siyang umaasa na bibigyan pa siya ng buhay ng kaunting oras, maputla ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang hindi binuksan ang pinto, nagdesisyon ang mga pulis.
Pinuwersa nila ang pinto hanggang sa masira ang bisagra nito. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong eskinita na nagpalabas sa mga residente mula sa kanilang mga bahay. Ang ilan ay nakasuot pa ng sarong. May mga inang huminto sa pagwawalis. May mga batang nalilito sa ingay. Dahan-dahan silang lumapit, hindi makapaniwala sa nangyayari. Naghiwa-hiwalay ang mga pulis at nagtungo sa direksyon ng kusina sa likod. Pinuwersa rin ang pinto ng kusina. Ang amoy ng lansa na may halong pampalasa ay agad na sumalubong sa lahat ng nasa malapit. May isang kakaibang katahimikan bago tuluyang sumabog ang kaguluhan. Ang mga plastik na timba na may nakakakilabot na laman ay nagpatigil sa paghinga ng ilang opisyal. Ang mga bukas na sako ay naglantad ng mga piraso na hindi nararapat maging pagkain ng tao. Ang mesang kahoy na may mga bakas ng kutsilyo at ang gilingan ng karne na may natirang masa ay naging mga tahimik na saksi sa madilim na ugali na matagal nang itinatago. Ang mga residenteng nakatingin mula sa labas ay napanganga. May sumigaw, may umiyak, may nagmura ng malakas. Ang ilan ay kailangang pigilan ng mga pulis para hindi lumapit. Isang matandang lalaki na halos gabi-gabi kumakain ng mami ni Berto ay tila ng hina. Pula ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang boses nang banggitin ang pangalan ni Berto. Hindi makapaniwala na kayang gawin ng kapitbahay na itinuturing niyang mabuti ang isang bagay na ganoon kasuklam. Dinala si Berto palabas, nakaposas ang kanyang mga kamay, blanko ang kanyang mukha, na para bang isang taong matagal nang naligaw at ngayon lang napagtanto na nawala na ang daan pauwi. Inilabas ng mga residente ang kanilang galit. Ang ilan ay nagmura, ang ilan ay tumingin ng may pandidiri. Mayroon ding umiyak habang tinatakpan ang bibig. Para sa kanila, ang mami ni Berto ay hindi lamang pagkain. Ito ay alaala. Ito ang lugar kung saan sila nagtitipon. Ang lugar kung saan bumingiti ang mga bata pagkatapos bilhan ng isang mainit na mangkok ng mami. Lahat ng iyon ay naging isang sugat ngayon. Kinuha ang kariton ng mami, binuksan ang malaking kaldero, may ilang natirang bola-bola na lumulutang sa sabaw. Kinuha ng mga pulis ang lahat bilang ebidensya. Walang humawak sa mga mangkok o kutsara. Lahat ng bagay na may kaugnayan sa kariton ay mayroon ng madilim na anino. Pinanood ni Leo mula sa malayo. Halo-halong damdamin ang nasa kanyang dibdib, ginhawa dahil sa wakas ay nabunyag ang katotohanan, lungkot dahil sa laki ng epekto nito, takot dahil alam niya ang panganib na kanyang sinuong. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isa pang damdamin na dahan-dahang dumadaloy, ang pakiramdam na tama ang kanyang ginawa. Kahit na nakakatakot, kahit na nag-iwan ng bakas sa puso, ang hakbang na kanyang ginawa ay nagligtas sa maraming tao. Nang dalhin ng mga pulis si Berto, maingay pa rin ang mga tao. May mga sigaw, may mga hikbi, may mga mahinang dasal. Ang vitas na dati ay mabango sa amoy ng mami ay napuno ngayon ng amoy ng takot at pagkadismaya. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang maliit na pag-asa na tumubo. Isang pag-asa na magiging mas maingat ang mga residente. Isang pag-asa na ang katapatan ay mailugar pa rin sa isang mahirap na buhay. Dahan-dahang umalis si Leo sa lugar na iyon. Muling bumuhos ang mahinang ulan. Tumingin siya sa langit at mahigpit na isinara ang kanyang kwaderno. Sa kanyang puso, bumulong siya na ang buhay ay hindi laging nagbibigay ng madaling daan, ngunit ang katotohanan, kahit mapait, ay ang daan na dapat tahakin. Umaasa siyang balang araw ay muling makahanap ng kapayapaan ang mga taga-Vitas. At mula sa kwentong ito, matututunan nilang ang tiwala ay isang yaman na hindi dapat sayangin. Ang kwentong ito ay nagtatapos hindi sa kaligayahan, kundi sa isang babala. Na sa buhay, hindi lahat ng mukhang mainit ay tunay na malinis. Hindi lahat ng ngiti ay may dalang katapatan. Ngunit, hanggat mayroong isang taong maglalakas loob na tumingin ng mas malalim, ang kadiliman ay maaari pa ring mabunyag.